Ito si Kang Hanbit, may misyon siyang ibinigay sa kanya ng isang malikot na Diyosa. Gayunpaman, namatay na siya ng 55 beses. At least, lagi siyang muling nabubuhay. Sa lahat ng mga buhay na yun, nakapaglingkod pa siya sa militar ng ilang beses. Ngunit ano ang mangyayari kung ang isang taong tulad niya ay pumasok sa isang online game at nagsimulang mag-livestream? Hindi lang siya gumagawa ng matatapang na pusta sa kanyang mga manunood, kundi binabastos din niya sila ng matindi. Inaatake niya ang mga NPC, nililinlang ang ibang manlalaro at palaging kasama ang kaibigan niyang si Gay. Nakukuha niya kung paano samantalahin ang laro at makakuha ng isang napakatinding lakas na epic skill kaya pinag-uusapan na ito ng lahat sa forum. At nagagawa pa niyang mapaibig ang isang napakagandang NPC. Ngunit syempre, kapag ang kanyang ina, hinayla ang cable ng internet at napilitan siyang mag-log out ng laro, kinukutsa siya ng kanyang audience tulad ng kung saan man. Nawawalan ka ng aura dahil sa nanay mo. Pagbalik niya sa laro, nagkakagulo na ang chat gustong malaman ang tungkol sa epic skill. Sumabog ang kanyang viewership, pero ngayon, ikukwento ko ang istorya mula sa simula. Dahil syempre, may konteksto rin sa likod ng larong ito. Bakit ka bakla? Ang misyon upang iligtas ang mundong yun mula sa kamatayan ay ibinigay ng isang Diyosa sa isang napili. Kaya ginawa niya ang kanyang makakaya upang makamit ang layuning ito. Tila tapos na ang laban, ngunit lahat ay nawala. Makikita ang bakas ng pulang likido sa buong sahig ng lugar. Ang pagkapagod, mababanaag sa mga mata ng bata na hindi man lang makakilos. Ang tanging hangarin niya ay makapagpahinga ng kaunti. At ganoon na nga, namaya pa siya. Ang mga bilang ni Kang Hanbit sa regresyon, pagmamayari, at reinkarnasyon ay labis na mataas. Hindi na niya makayanan ang walang katapusang siklo na iyon na umabot na sa 55 na pagtatangka. Marahil ay isa pang pag-ikot ng sakit at pagdurusa ang magsisimula. Sa sandaling yun, sinabi ng Diyosa kay Hanbit na ang pagtatangkang yun ay medyo matagal. Gusto niyang lumipat sa reinkarnasyon, ngunit ang bata ay sawa na sa lahat. Ang walang ekspresyong nilalang na yun ay sa totoo lang isang Diyosa na dinala ang binata sa kasuklam-suklam na lugar na yun. Hindi niya eksaktong matandaan ang lahat ng nangyari, ngunit ang Diyosa, matapos siyang kunin, dinala siya sa ibang mundo. Sinabihan siyang maghanap ng isang tiyak na paliparan at iligtas siya mula sa panganib. At sa gayo'y nagsimula ang walang katapusang bangungot ng matinding paghihirap. Ngunit sa anumang pagkakataon, hindi siya makahanap ng niisang pahiwatig kung ano ang ibig sabihin ng salitang yon. Kaya, nawala ng pasensya si Hanbit at sinabi sa Diyosa na siya mismo ang maghanap ng bagay na yon. Ngunit imposible yon para sa kanya, dahil magreresulta yon sa pagkasira ng buong mundo. Matapos marinig ang argumento ng binata, nagkomento ang ginang na ang pisikal at mental na pagpapanumbalik niya ay gumagana ng perpekto. Sa alinmang paraan, hindi siya nagkamali. Pagkatapos ng lahat, sa tuwing bumabalik si Hanbit sa lugar na yun, ang kanyang katawan at isip ay agad na gumaling. Ngunit nanatili pa rin ang mga nagpapahirap na alaala, sinisira ang kanyang katinoan, at ang naipong trauma ay nagtulak sa kanya hanggang sa sukdulan. Para bang hindi pa sapat yun, muling nagtanong ang Diyosa kung maaari siyang magsimula ng isang bagong pagbabalik. Muli, hindi niya naintindihan ang kabalintunaan sa sagot ng binata at sumagot sa nakakatawang paraan. Bigla, sinabi niyang nagbibiro lang siya at iniwan si Hanbit na lubos na nalilito. Nagsumikap siya upang matupad ang misyon, at dahil doon, natanggap niya ang karapatang makabalik sa kanyang orihinal na mundo. Kahit ilang beses siyang nabigo, natuto siya mula sa paglalakbay at hindi na kailangang mag-alala pa. Sa makatuwid, ibabalik siya ng Diyosa sa kanyang tahanan. Nalilito pa rin, hiniling ng binata na maghintay siya dahil marami pa siyang tanong. Si Hanbit ay ginamit bilang isang bagay ng Diyosa, ngunit kapalit nito ay gagantimpalaan siya ng isang dakilang kapangyarihan, at sabik itong makita kung ano ang gagawin niya roon. Bigla na lamang, nagising si Hanbit na ipinapalam ng kanyang ina na papasok na ito sa trabaho. Unti-unti, bumangon siya, medyo nanghihina dahil sa kalasinggan. 18 buwan na ang nakalipas mula nang bumalik siya sa totoong mundo. Matapos ang napakatagal na panahon ng muling pagbabalik sa mga regression, nag-ulo ang kanyang mga alaala, ngunit unti-unti na itong bumabalik. Kinuha siya ng Diyos sa isang araw bago ang kanyang pagpasok sa militar, at kaya lumipas ang 18 buwan, at na-discharge na siya isang araw bago yun.
Sa pag-iisip pa lamang nito ay labis na ikinagagalit ni Hanbit. Kung siya, binilang niya ang lahat ng pagkakataong naglingkod siya sa militar sa kanyang mga nakaraang buhay, ito na ang ika-6 niyang pagkakataon. Salamat sa Diyosa, nahihirapan si Hanbit na umangkop sa modernong buhay at dumaranas ng iba't ibang pagsubok, maging ang pagkatakot sa kanyang kinabukasan. Matapos ang ilang sandali ng pahinga at pagdadalamhati, nagpasya siyang oras na para kumilos. Kinapa ang kanyang cellphone, napagtanto ni Hanbit na inimbitahan na naman siya ng kanyang kaibigan na lumabas para uminom. Sumagot siya na masyado na siyang matanda para sa sobrang kabataang gawain na ito. Pagkatapos ng sagot na ito, nagsimula ang kanyang kaibigan ng sunod-sunod na panunukso, ngunit sa isang paraan ay may pagmamahal si Hanbit sa lalaking tumulong sa kanya nang siya ay isabak sa militar. Bigla, ipinaalam ng lalaki sa kanya na ayaw niyang uminom ng araw na yon dahil may regalo siyang ibibigay sa kanya. Dahil dito, naging lubhang interesado ang binata tungkol sa kung ano ang Reg Along ito, at nagpas siyang puntahan ng lalaki. Si Zhou Yanwu ang kanyang senior sa militar sa loob ng 4 na buwan, kahit 5 taon ang mas bata si Zhou Yanwu. Nasa mesa na sa tindahan ng sorbetes, pinag-usapan ng dalawa ang pisikal na kondisyon pagkatapos ng nakakapagod na aktibidad, ngunit ang pinaka-interesado kay Hanbit sa sandaling iyon ay ang regalo, at wala pa roon sa ngayon. Kaya, tumayo si Hang mula sa mesa na may intensyong umalis, iniisip na ang lahat ay puro kasinungalingan lamang. Pinigilan siya ng kaibigan niya at binanggit ang larong record project na may hawak na level 2 na card. Gamit ang Reg Along ito, makukuha niya ang kagamitan ng VR at maglaro sa bahay gamit ang napakagandang synchronization. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 5 milyong won, ngunit para kay Hang, ito ay ganap na libre. Pagkatapos ay tila tinanggihan ng bata ang regalo, dahil kailangan niyang magtrabaho ng husto dahil sa sitwasyong kinalalagyan niya. Ang kumita ng pera ang prioridad ni Hang, at hindi niya masayang ang kanyang oras sa paglalaro. Ang paglalaro at pagsasaya ay hindi naglalagay ng pagkain sa lamesa, at ang prioridad hanggang noon ay iba pa. Habang kinakalabit ni Hang ang kanyang buhok, ipinaalam ni Joe sa kanya na depende sa kung paano siya maglalaro, maaari pa siyang yumaman. Maaaring kumita ang bata ng daan-daang milyon sa pamamagitan lamang ng pagsasaya, ayon sa kanya. Pagkatapos marinig ito, itinigil ni Hang ang kanyang walang kabuluhang pagbibiro upang mas pagtuunan ng pansin, atensyon at humingi ng paumanhin sa kanyang kaibigan. Ayon kay Joe, ang developer ng RP ay isang kilalang team, at inihayag ang habilin ng nagtatag na si Michael Welton, na naging sanhi ng malaking kaguluhan. Ibibigay niya ang lahat ng karapatan sa unang manlalaro na makatapos sa laro, at ito ang nagpasiklab sa kompetisyon, na nagpataas ng husto sa halaga ng virtual na pera, at ang mga gabay sa estratehiya na talagang nakakatulong sa mga manlalaro na matalo ang laro ay ipinagbibili sa anumang presyo na gusto ng mga nagbebenta. Maging ang malalaking conglomerate ay namumuhunan ng malaki upang makabuo ng mga dedikadong team, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na opsyon ang mga solo player. Matapos ang labis na pilitan, pumayag si Hang na sumama sa gawaing ito kasama ang kanyang kaibigan, na nagiging labis na masigla. Nang walang pag-aalinlangan, nagpasya siya na ito na ang tamang oras upang isagawa ang plano. Pagdating sa lokasyon, labis na nalula si Hang sa dami ng tao doon. Una sa lahat, kailangan nilang bumili ng gabay para sa nagsisimula. Ang pangunahing tauhan ay walang gaanong alam tungkol sa paksa, at ang RP ay walang awa sa mga baguhan. Dahil dito, isang manlalaro na nagngangalang Adventurer A ang sumulat ng gabay para sa nagsisimula na napatunayang napakikinabangan sa yugtong iyon ng laro. Hinimok ng kanyang nakatatanda, pumayag si Hang na bilhin ang libro, ngunit nagpa siya munang tingnan ang nilalaman nito. Bigla siyang nagulat sa isang bagay. Ang Diyosa ay bumubulong sa kanyang tainga sa sandaling iyon, sinasabing siya ay balisa. Para makita ang susunod niyang hakbang. Ang misyon ay malamang muli, ang subukang hanapin si airport. Hindi maintindihan ni Hang kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon at kung bakit siya pinakawalan ng Diyosa. Hindi niya kailanman gustong palayain ang bata mula sa napakahirap na sitwasyon na iyon, ngunit bigla siyang nagbago ng isip. Habang hawak ang libro at iniisip ang lahat ng ito, tinawag si Hang ng kanyang kaibigan. Siya ay napakatahimik at nag-iisip dahil mayroon siyang tanong. Gusto niyang malaman kung mayroon bang impormasyon si Ju tungkol sa isang sinasabing Team Zero. Alam ng lahat ang grupong ito,
ngunit walang nakakaalam ng kahit ano tungkol sa kanila. Ang kanilang CEO ang nag-iisang humahawak sa lahat ng pampublikong usapin, at ang bilang ng mga empleyado ay kumpidensyal na impormasyon. Natuklasan ni Hang ito, lubos na kainahinala at iniuugnay pa ang mga katotohanan ito sa Diyosa. Ayon sa kanya, ang mundong pinadalhan siya nito ay hindi isang simpleng laro. Ang nakasusuklam na pakiramdam ng pagkuha ng buhay sa unang pagkakataon ay totoo at nadama ng personal. Natatakot si Hang na bumalik sa isang lugar na maaaring kaparehong impyerno, dahil ang kawalan ng pag-asa na ulitin ang buhay na iyon nang walang katapusan ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Ngunit sa anumang paraan, ito lamang ang tanging paraan upang matapos ang paghihirap na ito. Pagkatapos ay tinanong ni Hang ang kanyang kaibigan kung gaano katagal bago makuha ang mga aksesorya na may agimat na iyon. Sumagot si Ju na nagde-deliver sila sa parehong araw at kailangan niya ang telepono ng bida upang mag-download ng ilang app. Ngayon, halos sa pilitan na para kay Hang na bilhin ang librong yon dahil lubusan niya itong nagusot. Nagpaalam na si Ju sa bata at nangakong hihintayin siyang magsimula. Iniisip ang mga aksesorya, sinabi lang ni Hang na susubukan niyang maging kasing bilis ng makakaya niya. Pagdating sa bahay, napansin ng bida na sa wakas ay dumating na ang kahon. Sa loob ng maliit na pakete ay isang video game console na napakamahal. Lubhang sabik, sinimulan ni Hang na kalikutin ang lahat ng kagamitan sa loob. May kaunti pa siyang oras bago dumating ang kanyang ina, kaya't nagpasya siyang subukan ito. Matapos isuot ang lahat ng teknolohikal na kagamitan, humiga si Hang sa kama upang simulan ang proseso. Biglang lumitaw ang ilang bintana, at napagtanto ng bata na ang lahat ay napakamakatotohanan. Nang mapansing hindi nagpakita ang bintana ng mga setting, nagpasya si Hang na i-restart ang simulator, sa paniniwalang bug lamang ang lahat. Nang i-click ang system button, ilang nakakagambalang mensahe ng pagkabigo ang lumabas at inilunsad ang laro. Bigla, natagpuan ni Hang ang sarili sa isang ganap na kakaibang lugar. Matagal na rin simula nang huli siyang tumuntong sa lungsod daungan ng Edlan. Nang mapansin ang isang bintana roon, lumapit ang bida para tingnan ang kanyang refleksyon. Napagtanto niya noon na eksakto ang hitsura niya tulad noong sa kanyang huling regression. Habang kinukuskus niya ang kamay sa kanyang mukha, ang kanyang mga kamay ay nagkulay pula na tila ba isa itong uri ng nakatagong mensahe mula sa Diyosa, at marahil sinabihan siya nitong magsimulang muli. Biglang lumitaw ang isang panel na may mga mensahe mula sa isang manlalaro. Dahil dito, napagtanto ni Hang na iyon ang username ng kanyang kaibigan. Sa wakas, lumitaw ang loaper na ito at nakilala ng bida ang kanyang kasama. Pagkatapos ay tinanong si Hang kung bakit hindi niya isinaayos ang kanyang avatar at sinabi niyang aksidente lang yun. Isa pang bagay na mali ay ang username ng bida. Sa pagbukas ng impormasyon ng kanyang karakter, napagtanto niya na ang pangalan niya ay Black Dragon. Tumawa ng malakas ang loaper sa nakakatawa at nakakahiya na palayaw na ito. Hindi pinili ni Hang ang pangalang yon, ngunit hindi na niya ito mababago kailanman dahil direktang konektado ito sa kanyang biometric na impormasyon. At kailangan niyang tanggapin ang katotohanan yon. Hindi na niya matiis ang pagtawa ng gunggong na yun sa sitwasyon, at agad na nagpasya na tingnan ang mga notifikasyon. Mayroong panukala para kay Loaper na i-broadcast ng live ang kanyang gameplay gamit ang integrated recorder ng laro. Ang blonde ang magiging host at kailangan lang ni Hang na maglaro para makakuha ng hanggang 60% ng kita kung magiging viral ang mga stream. Dahil walang ibang pagpipilian, napilitan ang bida na tanggapin ang panukalang ito. Gusto lang ni Loaper na magtiwala ang kanyang kaibigan sa proseso. Kaya, sinimulan ng blonde ang broadcast sa pamamagitan ng pagpapakilala sa dalawa sa live stream. Sa mga komento, kinutya ng mga tao ng husto ang pangalang Black Dragon at lubos na hinamak ang user. Ginagawa nila yon para inisin si Hang, ngunit gusto ng kaibigan niya na siya ay ituon lamang ang pansin sa paggawa ng pera sa sandaling yon. Kaya ang bida ay hindi na pinansin ng mga basher at nagpasya na umusad sa laro. Sa sandaling yon, kailangan niyang pumili ng 3 kasanayan at umasa na makuha ang mga kapangyarihang napagkadalubhasaan niya sa kanyang iba't ibang pagbabalik. Si Loaper, naman, ay medyo nasa sabik na makita ang mga pagpipilian ng sistema. Matapos mag-click si Hang sa card, isang malaking kislap ng liwanag ang bumalot sa lugar. Pagkatapos nyon, ang dalawa ay tumitig dito ng ilang segundo nang walang anumang nauunawaan,
habang ang mga mahusisang manunood ay hindi tumigil sa pagkukomento sa chat ng stream. Ang dalawa ay nakatitig sa impormasyong yun na nakanganga, lalo na si Loper, at hindi makapaniwala ang mga manunood sa purong swerte, inaakusahan siya ng pag-hack. Walang sino man ang makaunawa kung paano nagawa yun ni Hang, kahit pa siya mismo. Lubos na walang ideya, nagsimula pa siyang mag-isip na may mali sa kanyang kapangyarihan. Sa isang masayang ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Loper na ang kakayahang yun ay nakatago, at hindi lang isa o dalawa ang mga yun. Halos imposible ang nangyari, at walang sinuman maliban sa blonde na naniwala sa mga hindi pa nakikitang icon na yun. Habang si Loper ay masayang ipinapakita ito sa mga tagasunod, nakilala ni Hang ang ilan sa mga kakayahan na sapat na para sa simula. Gagamitin niya ang mga ito bilang pampabilis para humusay, gayon din upang matuklasan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mundong kilala niya at ng lugar na ito. Dahil malamang na konektado ito sa Diyosa. Pagkatapos ay nagpa siya ang protagonista na magsimula sa mahika ng apoy, dahil ito ang pinakapangunahin. Pagkatapos nyon, tinanong niya si Loper kung saan makakakuha ng mga quest ang dalawa. Nang makita na pipiliin ng kaibigan niya ang kasanayan sa mahika, medyo nag-alala ang blonde. Sa sandaling yun, kinukutya ng chat ang walang isip na desisyon ng binata na nakakainis sa kanya. Ayon kay Loper, ang pinakamahalagang bagay sa larong yun ay ang kasanayan, at dahil doon, naging mahirap na kasanayan ang mahika na masterin kumpara sa iba. Dagdag pa rito, lilito ang isang maliit na bituin kapag na-maximize ng manlalaro ang kanilang kasanayan, ngunit bago yun, walang paraan upang suriin ang pagkaipon. Naalala ito ng mabuti ni Hang at alam niyang kailangan niyang magsikap upang matuto ng bago. Sa mga ito, ang mahika ang pinakamahirap at nangangailangan ng pagpili ng isang magaling na guro. Sa pagtatanong tungkol sa pagpili ng isang maestro, nalilito ng bahagya si Hang sa kanyang kaibigan. Bilang isang ordinaryong tao, inakala ng bida na magkakaroon siya ng isang magtuturo sa kanya ng mga magic trick. Napansin ang negatibong reaksyon ng manunood sa chat, humingi ng pasensya si Loper. Kaya ipinaliwanag niya na makakakuha ang manlalaro ng isang libro na magpapahintulot sa pagkatuto ng mga kasanayan kapag natapos na ang mga quest. Mabilis na natuklasan ng bida na ang solusyon na ito ay mas maginhawa kaysa sa isa pa. Dahil sa nakaraan ay dumaan siya sa napakahirap na mga karanasan kasama ang mayabang na instruktor. Nang tawagin ni Hang ang kaibigan upang pumunta sa sentral na tindahan, iniwan niya itong nagtataka dahil sa alam na ni Hang ang tungkol dito. Doon makakabili siya ng fire magic mula sa isang mangangalakal na mandiraya na nagngangalang Julio, dahil wala silang pagpipilian at kailangan nila ang libro na ang tangi lamang. Alternatibo, ngunit hindi pinagkakatiwalaan ni Hang ang manloloko, na nambibiktima sa bawat benta, naaaliw sa pagkakita sa protagonista na nataranta, isang manunood ang nagbigay ng donasyon, at masayang pinasalamatan sila ni Loper. Kumita rin si Hang ng 501 mula sa donasyong iyon at tila lubos na naapektuhan sa pagkakita ng maayos na kinalabasan ng mga bagay. Gayunpaman, sa yugtong iyon ng laro, ang 1001 ay hindi gaanong kalaki. Ngunit anumang halaga ay tinatanggap at nagbiro pa si Hang na hindi raw sulit ang buhay ng kaibigan niya kahit sa ganoong halaga. Sa huli, nagpasya silang pumunta kay Julio upang kunin ang mahika ng apoy. Matapos tawagin ang protagonista, napansin ni Loper ang kakaibang kilos mula sa kanya. Pagkatapos ay isinawalat ni Hai na gusto niyang makahanap ng master ng mahika. Doon sa panel, nakakita siya ng isa na nagngangalang Atsul-lal, at binigyan siya ni Loper ng ilang payo. Iniisip na ito'y paglalandian lang. Ayon sa impormasyon, ang babaeng ito ay isa lamang quest NPC na nagnanakaw sa mga manlalaro at naglalaho sa isang iglap, sinasamantala ang kanyang kagandahan. Gayunpaman, nagpasya si Hiro na pumunta kay Atsul-lal upang tingnan kung totoo nga ang lahat. Ang reaksyon ng chat sa desisyong ito ay agaran, at ang bida ay naging lubhang mapag-isip. Kaya nagbago siya ng isip at nagpas siyang pumunta kay Julio. Tinatahak ang rutang iminungkahi ng karamihan. Nang makita nilang nagtagumpay silang hikayatin ng binata, nagkagulo ang chat at tinanggap ni Hyros ang kanilang bagong nakakahiya na hamon. Sa huli, nagpa siya ang dalawa na magpatuloy, ngunit ang bida ay tinanong tungkol sa shortcut na kanyang pinili. Mukhang nagtitiwala si Loper sa kanyang kaibigan, na sumusunod lamang sa mga daan batay sa instinct. Sa wakas ay dumating sila sa lokasyon at nakita ang Julio na ito, na siyang ikinuyom ni Hiro ng kanyang mga kamao.
Nagbalik sa sandaling yon ang kakilakilabot na mga alaala. Nang tanungin tungkol sa mga NPC, nalaman ni Hiro na medyo walang limitasyon ang mga bagay. Biglang tila nagalit ng husto ang protagonista at pumasok ng padubog sa tindahan. Nagkunwari na walang alam, sinalubong ng tindero ang customer, ngunit agad na hinawakan ng mahigpit at kinumprante tungkol sa kanyang kadudadadang mga transaksyon. Mula sa pintuan ng tindahan, pinanood ni Loper ang lahat ng hindi makapaniwala sa Black Dragons. Mga kilos, mukhang hindi maintindihan ni Julio ang nangyayari at nagmakaawang palayain siya. Matapos ang pananakot na ito, sa wakas ay pinakawalan siya ng bata. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng mga ngalakal na humingi ng tawad, na sinasabing nabenta lang niya kamakailan ang huling libro, ngunit makakapagrekomenda siya ng ibang tindahan kapalit ng isang pabor. Habang abala si Julio, isang magnanakaw daw ang pumasok sa kanyang tindahan. Sa kanyang pananaw, ito ay mukhang gawa ng kanyang karibal na mga ngalakal na nagngangalang Atsilblal, at kailangan niya ng tulong upang hulihin ito. Ang bagong pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan ay bawiin ang nakaw na bag ng pera at hulihin ang salarin, ngunit malamang ay hindi niya tatanggapin ang panukalang ito, na mukhang isang kumpletong kasinungalingan. Si Atsilblal ay kanyang tunay na tagapagturo, ngunit dahil nagsanay siya sa kanya, ipinadala siya sa bilangguan sa kanyang unang playthrough. Dahil sa itinanim na ebidensya at sinuhulang sundalo, walang saysay ang anumang depensa laban sa mga kasong pagnanakaw. Kung makumpleto niya ang quest, makakakuha si Hiro ng spellbook, at hindi na muling makakalabas ng bilangguan ang magnanakaw. Bukod pa rito, mananagot si Atsilblal para sa lahat ng krimeng may kinalaman sa tindahan. Umaasa si Julio na tatanggapin ng protagonista ang panukala, ngunit lumampas lang ito sa kanya patungo sa paninda. Bigla namang nagsimulang gumawa ng kaguluhan si Hiro sa buong tindahan, na nagpadesperado kina Julio at Loper. Pagkatapos, hinablat niya ang isang supot ng pera at sinabihan ang manloloko na tumahimik. Iyan ang patunay na nagsisinungaling ang lalaking ito tungkol sa pagnanakaw. Ang misyon ngayon ay arestuhin ang manlolokong si Julio, at ang gantimpala ay 500 gintong barya. Nang malaman niyang siya'y nabuking, na mula sa galit ang negosyante, pinapaalis ang protagonista sa kanyang tindahan, at ang mga manunood ay naiwan na namangha sa rebelasyon. Walang pag-aatubili, sinipa ni Hiro ang sinungaling sa mukha, dahilan upang siya'y matamba. Habang nagtatalo ang pulutong sa chat, isang medyo galit na sundalo ang pumasok sa tindahan. Sa pagtakbo ng cutscene, makikita ang manloloko na inilalabas ng mga gwardya para sa pagproseso, sumusumpa na wala siyang ginawa. Kaya't na-realize ni Hiro ang pagkakaiba sa pagitan ng isang laro at ng parallel world. Dahil noon kailangan niyang makipagtuos sa mga suhol na gwardya at ipagkatiwala si Julio sa isang mapagkakatiwalaang tao. Biglang lumitaw ang system panel, na nagpapalam sa kanya na may bagong quest na magbubukas kapag naglakbay ang manlalaro sa tindahan ni Atsilblal. Habang halos sigurado si Hiro na hindi ito isang simpleng pagkakataon, masiglang tinatawag siya ni Loper, hinihingi ang paliwanag sa nangyari. Di nagtagal, nagpa siya ang bida na gumawa ng kwento para sabihin sa kanyang kapatid. Ayon kay Hiro, ang plot na ito ay halos katulad ng sa isang nobela, at yun ang dahilan kung bakit siya nagbaka sakali. Sa kabutihang palad, naniwala si Loper sa kwento, dahil palagi itong kinukwento ng kanyang kaibigan noong nasa army pa sila. Biglang may isang anonymous na user na nag-donate ng 10,000 won, at ang blonde ay tuwang-tuwa. Sinisamantala niya ang pagkakataong purihin ng kanyang partner, na magaling sa deductions, at ito ang nagpatigil sa mga manunood na sir-on siya. Para kay Hiro, napatutunayan na ang pag-stream ay isang nakakabaliw na karanasan, at gusto lang niyang manatili sa magagandang bahagi, iniiwan ang lahat ng yun kay Loper. Sa wakas ay nakarating sila sa tindahan, at napagtanto ng blonde na si Atsilblal ay isang napakakonektadong NPC. Tinuturing siyang kriminal ng karamihan sa mga player sa napaka-hindi makatarungang paraan, ngunit para kay Hiro, isa siyang mabuting tao. Noong matagal na panahon, madalas humingi ng trabaho ang protagonista sa dalaga. Dahil sa kabutihan, binigyan niya ang batugan ng pagkakataon na magsimulang gumawa ng ilang gawain sa paligid ng tindahan. Sa kabila ng kanyang magaspang na tono, mukhang nagmamalasakit si Atsibel sa bata. Isang araw inabutan niya ito ng libro at inirekomenda na mag-aral ito ng mahika upang umasenso sa buhay.
Sa kasamaang palad, naaresto si Atsibel, ngunit hindi niya kailanman sinisi ang bata at nangakong maghihiganti sa pesteng daga na may gawa nito. Sinabi niya yun at pagkatapos ay nasawi sa sunog, naging isang mahalaga ngunit masakit na alaala para sa bida. Matapos ang mga alaalang ito at malalim na mag-isip, sa wakas ay nagkalakas ng loob si Chaim na pumasok sa tindahan. Agad niyang nakaharap ang babae na mukhang medyo malungkot. Nang makita siya ay nagulat nang mapansin ang isang bagong mukha doon. Tanong niya kung alam ba ng batang ito kung sino ang kausap niya. Sinabi ni Chaim na siya ay isang baguhan at dumating siya roon upang matuto ng mahika mula sa kanya. Tinutulan ni Atsibel ang kahilingan dahil wala siyang dahilan upang turuan ang isang taong hindi niya man lang kilala. Habang pinapanood ang tagpong ito, tuwang-tuwa ang mga manunood at may plano na si Chaim upang lampasan ang sitwasyong ito. Biglang nakilala ng dalaga na ang batang ito pala ang tinatawag na Black Dragon. Sinasabi ni Chaim na siya ang batang nagpabagsak sa manloloko na si Julio, na nagtangkang gipitin siya. Alam ni Atsibel na ang lalaking ito ay walang kwenta at magdudulot ng gulo, kaya ang dalaga. Pinapasalamatan ng binata dahil, salamat sa kanya, nakalabas siya sa isang napakakomplikadong sitwasyon. Masaya ang bida sa pasasalamat na ito, lalo na dahil kinamumuhian din niya ang lalaki. Mukhang manloloko si Julio at halata ito sa pagtingin pa lang sa kanyang mukha. Pagkatapos, bumalik si Atsibel sa usapin ng pagtuturo ng mahika kay Chaim, ngunit inistorbo niya ito bago pa man siya makatuloy. Bigla na lang siyang nagtanong kung naghahanap ba siya ng lunas. Alam niya ito dahil nakakita siya ng ilang papeles sa kanyang mesa at balak niya itong tulungan. Medyo kumpiyansa si Chaim at marami siyang alam tungkol sa medisina. Pagkatapos, tinanong ni Atsibel kung ano ang pangalan ng sakit na nagdudulot ng asul na pupil na may kasamang pagkahilo at pagsusuka. Sa kasamaang palad, ang bida, hindi masagot ang komplikadong tanong na ito. Walang ideya si Chaim kung gaano na karaming beses na loko ang kawawang babae. Ang mga taong tinatawag ang sarili nilang eksperto ay pare-pareho lang, sinasayang ang oras at pera ng babae sa walang kabuluhang pagsusuri para lang pagsamantalahan ang kanyang kawalang malay. Naranasan na niya ang paulit-ulit na pag-asa na nauuwi lang sa pagkadismaya, ngunit alam ni Chaim na hindi epektibo ang mga healing potion sa kasong ito at marahil ay hindi rin nakakaramdam ng gutom ang pasyente. Nang marinig ang impormasyong ito, nagsimula pang manginig ang mga kamay ni Atsibel. Ayon kay Hyung, walang pangalan ng sakit, ngunit alam niya kung paano ito gamutin. Pagkatapos, nagmakaawa si Atsibel para sa tulong at nangakong bibigyan ng gantimpala ang binata para dito. Ang protagonista ay gusto lang ang kanyang tiwala dahil mayroon siyang perpektong gamot para sa sakit, kaya lumitaw ang isang bagong misyon na may layuning hanapin ang perpektong gamot sa Edlan. Para kay Loper, walang katuturan ito dahil ang garantisadong epiko ay sadyang walang saysay, ngunit hindi man lang alam ni Hyung kung ano yun. Kinailangan siyang ipaliwanag ng lalaking may blonde na buhok dahil wala siyang masyadong naiintindihan dahil sa pagiging baguhan. Mas madaling isipin ang mga ranggo bilang isang level na pinagsama sa isang rarity grade, at kahit sa mga spellbook ng level 1, nagbabago ang performance batay sa aspetong ito. Dahil dito, napagtanto ni Hyung na maaaring magkaiba ang performance ng spell guide sa praktika. Habang iniisip ng batang lalaki na wala ito sa kabilang mundo, nagtanong si Loper kung paano nila mahahanap ang gamot. Di nagtagal, dumating ang bida sa conclusion na siya. Kailangan niyang gamitin ito sa sarili niya para makita kung gaano kaganda ang isang epic grade. Nang sa wakas ay sasabihin na sana niya kung saan sila pupunta, naramdaman ni Hyung ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Agad namang labis na nag-alala si Loper sa sitwasyong ito. Lahat ng ito ay kasalanan ng ina ni Hyung, at bigla na lang siyang nagsimulang maglaho mula sa lugar, iniiwan ang kanyang kaibigan na mag-isa. Pagbalik sa bahay ay nagpanggap siyang kalmado, sinabi sa kanyang ina na may mahalaga siyang gagawin. Ipinakita ng matanda ang isang hindi mailarawang ekspresyon sa loob ng ilang sandali, ngunit di nagtagal ay sinimulan nitong paluin ang bata dahil nakakandado ang pinto. Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag si Hyung na nakatanggap siya ng regalo mula kay Hyan para sa kanyang military discharge at sinusubukan lang niya ito. Sa huli, nagsimulang maintindihan ng matanda na ang lahat ay isa lamang laro. Alam niya ang tungkol sa paksa dahil nakikita niya ito sa balita sa lahat ng oras, at simpleng hiningi niya na huwag masyadong maglaro.
Nabunutan ng tinik, sinabi ni Hyung na maglalaro lamang siya sa kanyang libreng oras, dahil magsisimula ang kanyang internship kinabukasan. Nagulat ang babae nang malaman na itinuloy ng kanyang anak ang ideyang ito, at muli siyang sinampal ng ilang beses dahil ngayon lang niya nalaman ito. Sa kasamaang palad, hinarang ni Hyung ang isa sa mga sampal ng kanyang ina at kinutya siya. Pagkatapos nito, tumanggap siya ng mas matinding sampal diretso sa mukha. Walang magulang ang nagustuhan na magkatrabaho ang kanilang anak pagkatapos umalis sa hukbo, at ito ang nagpatunay sa matinding galit ng matandang babae. Ikinatwiran ni Hyung na kailangan niyang magkaroon ng trabaho sa lalong madaling panahon dahil pagbalik niya sa eskwelahan ay sisimulan na niya ang kanyang semester sa pagtatapos. Dahil nasa Songdo ang kumpanya, kailangan niyang gumising ng napakaaga para pumunta, at ayaw ng kanyang ina na nilalaktawan niya ang almusal para makapagtrabaho. Sa pagsasabing kumain siya ng parfait bilang merienda, mas lalo pang nagalit ang ina ng bata at tumakbo ito sa kanyang kwarto upang iligtas ang sarili mula sa higit pang pagpapalo. Sa wakas, umupo siya sa kanyang kama para bumalik sa paglalaro. Kinabukasan, kailangan na niyang magsimulang magtrabaho, kaya kailangan niyang matulog ng maaga. Ngayon, nakonsensya si Hyung para kay Hyung. Sa sandaling yun, si J.A. Kim, na isang empleyado ng departamento ng PR, ay nagbabasa ng ilang komento tungkol sa nakatagong quest, at tila hindi makapaniwala. Iyon ay laging ikinagulat niya, ngunit ang random na loaper ay nakuha ang kanyang atensyon. Di nagtagal, natuklasan niya na ang itim na dragon, nakikipagtulungan sa lalaking ito, at niloloko pa nga siya, sinasabing naamoy niya ang Cheetos mula sa kahabag-habag na pangalang yon. Gayunpaman, nagpasya siyang personal na tingnan ang mga kaganapan. Sa loob ng laro, medyo kinakabahan si Loaper at hiniling sa kanyang mga manunood na kumalma. Pilit niyang ipinaliwanag sa lahat ng paraan ang pang-iisahan ng kanyang ina sa kanyang kaibigan. Bigla, napansin ng lalaking may buhok na blonde ang isang pambihirang pagtaas sa mga chart ng panunood. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari habang nagkakagulo ang mga manunood para sa libangan. Pagkatapos ay napansin ni Loaper na isang post tungkol sa kanila ang kamakailan lamang ay nag-viral sa RPG. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala si Hyung ng mensahe nagpapalam na hindi na siya babalik sa laro ngunit mag-iiwan ng magandang tip. Hindi nagtagal si Loaper, ipinaalam ito sa chat na nagdulot ng labis na kagalakan sa mga kawawang lalaki. Ayon sa itim na dragon, ang kailangan para sa quest ni Otsubel ay maaaring makuha mula sa mga bomb slime, at kung makukuha ito ng kanyang kaibigan, magbabahagi pa siya ng mas espesyal na impormasyon. Kinabukasan, dumating si Hyung sa gusali ng kumpanyang kanyang pagtatrabahuhan. Patuloy niyang sinisikap na palakasin ang loob ng sarili. Pagkatapos, dumating siya sa isang opisina na magulo, sinubukang ipakilala ang sarili sa mga naroroon. Hindi nagtagal, napansin ng isang matandang lalaki ang kanyang presensya at nagreklamo tungkol sa HR dahil dito. Kaya naman, inutusan niya si Lee Min-ho na dalhin agad ang intern sa conference room. Ang binata, nang walang pag-aalinlangan, ay agad na nagpakita ng kahandaan para sa baguhan. Na may labis na pagod na ekspresyon. Dapat iwanan ni Hyung ang kanyang bag doon at sumunod sa kanya upang makita ang kanyang pinagtatrabahuhan. Pagkatapos, inutusan ni Lee ang bida na burahin ang whiteboard. Biglang dumating ang isang lalaki doon, nagtatanong kung bakit silang dalawa lang ngayon at sino ang baguhan na ito. Iyon ang team leader at nabanggit na ni Lee sa kanya ang intern na yun ilang araw na ang nakalipas. Bilang isang mabuting empleyado, ipinangako ni Hyung na gagawin ang kanyang makakaya sa internship, ngunit hindi naman talaga nagbigay pansin ang boss at gusto lang niyang gawin ito ang iniuutos sa kanya. At kapag natapos na siya, maaari na siyang umalis. Nakikita ni Hyung ang kinabukasan ng kumpanyang ito at kailangan niyang matuto hanggat maaari upang manatili doon ng matagal. Sa huli, bumalik siya sa laro at ipinaliwanag na magulo ang kanyang unang araw sa trabaho. Sinabi ni Loaper na naiintindihan niya ang kanyang kaibigan at tumingin sa kanya na may napakadudang ekspresyon. Bigla, sumigaw siya na nagtagumpay ang plano at ang bilang ng mga manunood ay lampas na sa 5,000. Gusto niyang simulan ang misyon ni Otsubel dahil walang sinumang nagtagumpay hanggang sa puntong yun. Pagkatapos ay kinutya ni Hyung ang imahinasyon ng lalaki, na hindi malikhain, na ikinainis ng chat. Una, nagpa siya ang bida na pumunta sa pangunahing tarangkahan, ngunit bago yun ay inanyayahan niya ang buong livestream na samahan siya.
Nagduda si Loper na ang kanyang kaibigan ay totoong noob, ngunit lagi niyang nakukuha ang parehong tugon. Naisip lang ni Hyung na ang lahat ay naging posible sa isang laro na may napakaraming kalayaan. Bigla silang nakakita ng matinding pagtatalo. Karamihan sa mga manlalaro ay naroon matapos makita ang bagong post sa forum. Pagkatapos may sumigaw na nagpahayag na dumating na ang Vanguard sa lokasyon. Di nagtagal makikita na ang grupong ito ng mga tao na naglalakad na parang sila ang nagmamay-ari ng lahat. Si Loper, nang makita ang Vanguard, ay napagtanto na malawak na ang narating ng natuklasan ng kanyang kaibigan, ngunit hindi man lang kilala ni Hyung kung sino ang grupong ito ng mga tao. Kaya ipinaliwanag ng may kulay gintong buhok na ang nangungunang 10,000 sa mga ranggo ay tinatawag na Vanguard. Mga lebel, kasanayan, progresyon, at mga katulad nito ang ginamit upang matukoy ang ranggo. At sa 300 milyong manlalaro sa buong mundo, ang mga yon ay nasa podium at 500 lamang ang Koreano. Humanga si Hyung nang malaman na ang mga lalaking ito ay hindi marunong ng mahika dahil inuna nila ang ibang bagay. Sa likod ng isa sa mga lalaki ay isang sandata na gawa ng isang mahusay na artisan na tinatawag na Golden Bird Bow. Hindi mahanap ng mga taong iyon ang quest ni Atsubel, ngunit karamihan sa kanila ay kabilang sa mga korporasyon. Nakatanggap sila ng suporta mula sa korporasyon para tapusin ang laro, na lumikha ng maraming pera sa RPG. Biglang may lumapit sa kanila, at sinabing, paumanhin sa protagonista. Isang dalaga ang gustong malaman ang mga sekreto sa pagkumpleto ng quest na ipinangako ni Hyung sa stream. Pagkatapos ay isang mapilit na lalaki ang sumingit sa usapan para salungatin ang babaeng nagtiwala sa streamer. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magtalo ang dalawa, at tumalikod lang si Hyung para lumakad. Gusto niyang pumunta muna sa dagat dahil para gawin ang gamot ay kakailanganin nila ng pamingwit. Hindi talaga maintindihan ito ni Loper at ng chat dahil ang bomb slimes lang ang nabanggit ni Hyung. Biglang nagbigay ng 1,000 won ang isang manunood na nagngangalang Kuko, habang kinukutya naman ng chat ang sitwasyon. Agad na napagtanto ni Hyung na hindi maintindihan ng mga tao ang kanyang pahiwatig. Hindi alam ni Loper kung bakit kailangan nila ng pamingwit at inakala niyang nasa dagat ang gamot. Medyo katawa-tawa ang ideyang yon, ngunit hinayaan ng bida na bukas ang kasagutan. Nagsimula pa ngang magtaka ang blonde kung nagsisinungaling ang kanyang kaibigan at umiyak, gustong patayin ang stream. Pagkatapos ay pinakalma ni Hyung ang kanyang kaibigan at humiram ng 70,000 ginto. Hindi gaanong naunawaan ni Loper ang hiling na ito, at inakala ng mga manunood na ito ay isang panloloko. Habang inoobserbahan ang lugar mula sa itaas, napansin ni Hyung na mas maraming tao ang dumating. Hindi pa rin naunawaan ng lalaking may buhok na blonde kung bakit kailangan nila ng pamansing, ni hindi niya pinansin ang kanyang ginto. Sa wakas ay narating nilang dalawa si Eldrock, na may problema sa pandinig. Unti-unting lumapit si Hyung at nagsimulang makipag-usap sa matanda. Pagkatapos sabihin na gusto niyang bilhin ang kanyang pamansing, nakatanggap siya ng sagot na walang kaugnayan sa usapan. Gusto ng batang lalaki na magbayad ng 50,000 ginto para sa kagamitang yon. Nang walang pag-aatubili, diretsahang humingi ang matanda ng 100,000 ng pauna. Di nagtagal si Hyung, napagtanto na hindi nagbago ang matanda at nag-alok ng 60. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng diskusyon upang magkasundo. Sa huli ay sumuko ang matanda at sa huli ay sumunod sa katalinuhan ng protagonista. Pagkatapos ay masayang nagdiwang si Hyung at sinabihan siya ng matanda na umalis. Bigla ay nagkomento si Loper na si Hyung ay isinilang upang maging isang streamer, na nagpaiwan sa kanya ng pagkalito. At napagtanto niya ito sa sandaling nagsimula ang paglalakbay upang tapusin ang misyon. Dahil doon, iminungkahi ng lalaking may buhok na kulay blonde sa kanyang kaibigan na mag-roleplay, ngunit hindi talaga gusto ni Hyung yun. Habang ipinapakita ang pagkasensitibo ng mga bomb slime sa isang tagasunod, pinasabog ni Loper ang ilan sa mga ito. Sa sandaling yon, ang mga manunood, nagtaka kung paano makakatulong ang pamingwit sa misyon. Sa masusing pagsusuri, nakita ni Hyung ang perpektong taas. Ang pagiging sensitibo ng pamingwit ay medyo iba sa totoong isa, at kailangan niya itong ayusin. Nang sisimulan na niya sa wakas ang proseso, tinawag si Hyung ng kanyang kaibigang may kulay blonde na buhok at ipinagbigay alam na may mga taong sumusunod sa kanila. Pinaghihinalaan na ni Hyung na ilang grupo ang sumusunod sa kanila pagkaalis nila sa syudad.
Kaya humingi siya ng pahintulot na hiramin ang bintana ng mga setting ng screen. Hindi nagtagal ay dumating siya sa conclusion na kailangan niya iyong ayusin. Mahilig na si Hyung sa pantasya simula pagkabata, ngunit noong nasa militar siya, walang may gusto ng ganoong klaseng bagay. Kapag naiinip siya, palagi niyang binabasa ang parehong libro hanggang sa dumating ang isang bagong record. Walang sinayang na oras, lumapit si Hyung sa baguhan para tanungin kung alam nito ang nobelang yon. Hindi inaasahan, sumagot ng oo ang record. Bagamat nabasa na niya ang libro ng 12 beses, ipinakita sa kanya ng baguhang iyon ang mga detalye na hindi pa niya napapansin dati. Di nagtagal, namangha si Hyung sa record dahil parabang nakapasok siya sa mundong iyon. Lumipas ang oras, at nang makita niya ang advertisement ng role-playing, alam na niya ang lahat. Kung makikipaglaro siya sa lalaking ito, ang karanasan ay marahil magiging maalamat. Bigla, ipinaalam ni Loper sa kanya na ang screen lang niya ang ipinapalabas sa sandaling yun. Sa ngayon, gusto ni Hyung magkunwari na nakatuon lang sila sa slime. Kaya sinubukan ng lalaking blonde na libangin ang chat habang inaayos ng itim na dragon ang screen. Para kay Hyung, nakakainis na panoorin ang lahat mula lamang sa kanyang pananaw. Malamang ay nababahala siya na papalapit na ang ibang kalaban. Ang pagmamasid sa mga grupong sumusunod sa kanila ay marahil hindi magtatagal. Pagkatapos, nakarinig si Hyung ng mga yabag at lumingon upang tignan. Hindi nagtagal ay napansin niya ang pagdating ng mga walang pasensya na naunang kumilos. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niya ang kanyang paghahanda, hawak ang pamimingwit at agad na pinuntahan ang mga walang hiya, gamit ito bilang sandata. Binili ni Hyung ang bagay na yun sa matanda dahil espesyal ang kawil nito. Napakatalas ng dulo ng bagay na yun kaya hindi nagre-react ang mga bomb slime dito. At kapag ang gumagamit, pinindot ang isang butones, luluwa ang mga matutulis na dulo mula sa dulo ng kawit, nagbibigay ng posibilidad ng malakas na pagkontrol sa mga nahuling slime. Sa paggamit ng benepisyong ito, nagawa ni Hyung na maghagis ng bomba sa paanan ng mga kalaban. Dahil dito, iniutos ng pinuno ang pag-atres ng buong pangkat. Bigla niyang napagtanto na umuulan pala ng mga slime at ito ang nagpatakbo sa lahat ng walang hiya dahil sa takot. Habang sinubukan ni Loper na protektahan ang sarili, hindi maiiwasang pagsabog ang naganap sa buong paligid. Ang hindi kapani-paniwalang solusyon ni Hyung ay pansamantalang mag-aasikaso sa mga stream sniper. Ngayon ay maaari na niyang simulan ang tunay na trabaho. Pagkatapos ay kinawit ng bida ang isang slime na bomba na may ibang kulay at inilagay ito sa loob ng isang bag. Hindi nagtagal ipinagdiwang ng bata ang katotohanang nakakalap na siya ng kinakailangang materyal para sa misyon. Kung halos lahat ng bomb slime sa isang lugar ay napatay, malaki ang tsansa na ang mga natitira ay maging depektibo. At iyon ay isang magandang halimbawa nito. Hindi matatapos ang misyon sa paggawa lang niyan at ipinapakita lang ni Hyung ang mga hakbang sa kanyang kaibigan. Ngunit hindi magiging madali ang daan at kailangan nilang pumunta sa Azabel. Ang empleyado mula sa kagawaran ng RP ay medyo pagod noon pagkatapos ng mga pangyayari. Naunawaan na niya na ang itim na dragon ay hindi lang basta-bastang noob. Marahil ay may mayamang kumpanya ang sumusuporta sa baguhan, dahil napakahusay niya bilang isang manlalaro. Hindi maintindihan ni Kim kung bakit nakikisama ang batang henyong ito, na may random na kung marahil isa itong paggambala upang ilihis ang atensyon mula sa kung ano ang natuklasan ng pangkat. Gayunpaman, kailangan munang tapusin ng empleyado ang misyon ni Azabel. Ang pagtapos sa gawaing ito lamang ay makukumpleto na ang kanyang kota para sa buwan. Gayunpaman, hindi naabot ni Kim ang layuning ito. Sa sandaling yun, natakot ang dalagang blonde sa nakadidiring gamot na dala ni Hyung. Wala siyang ideya kung gaano kalala ang hitsura ng pinaghalong yun. Pagkatapos, ipinaalam ni Azabel sa kanya na gagantimpalaan niya ito ng pera at sinabihan siyang umalis. Pagkatapos nyon, sinabi ni Hyung na desperado siya at ang pahayag na ito ang nagpagalit sa kanya. Nahawakan ng batang lalaki ang isang sensitibong paksa nang hindi niya nalalaman. Biglang ipinasok ni Hyung ang kutsara sa bibig ng dalaga, na siyang dahilan upang lunukin niya ang gamot. Pagkatapos ay isang kakaibang kapaligiran ng bumalot habang tinitikman niya ang timpla. Sa ekspresyon ni Loper, kita na ang kanyang opinyon tungkol sa hindi magandang pag-uugali ng kanyang kaibigan. Painumin ni Hyung ng pilit si Azabel ng nakakadiring inumin at hindi niya ito kinaya sa kanyang tiyan,
kaya nagsimula siyang magsuka dahil sa agarang epekto. Bigla siyang sumugod sa bida, galit na galit dahil ayon sa kanya, ang butong lumabas ang sanhi ng sakit. Hindi makapaniwala si Azabel na isinuka niya ang ugat ng problema. May sakit din siya at napagtanto ito ni Hyung sa sandaling makita niya ito. Marahil ay matagal ng tahimik na nagdurusa si Azabel, takot na mag-alala ang kanyang ina. Bukod pa rito, mayroong ang posibilidad na gamitin ng mga taong tulad ni Julio ang sakit laban sa kanya. Medyo halata kung paano nalaman ni Hyung ang lahat ng ito. Nilunok ni Azabel ang isang parasitikong buto na lumaki sa timog at nanirahan sa kanyang sikmura. Marahil nakuha ng dalagita yun sa pagkain ng mga sangkap na inangkat mula sa rehiyong iyon at ang bomb slime ang tanging kayang magtanggal nito. Dahil dito, ang slime na hindi sumabog dahil sa pagiging depektibo ay kailangan para sa lunas. Kung walang kakayahan nitong sumabog, naiwan lang nito ang uhog at ang toxin na nakakapagsuka. Dahil hindi ito tunay na sakit, kailangan lang niyang isuka ang buto para gumaling. Ngayon na gumaling na si Azabel, hindi na niya kakailanganin ang gamot na yun at dapat niya itong ibigay sa kanyang ina. Malinaw kay Hyung na kahit laro lang ito, hindi pa rin nagbago ang babae. Mas pinapahalagahan pa rin niya ang pagdurusa ng iba kaysa sa kanya. Sa kabila ng pagiging medyo matigas ang kalooban, hindi kailanman tumigil si Azabel sa pagtulong sa sinuman. Taos-pusong hiniling ni Hyung mula sa kaibuturan ng kanyang puso na sana ay makahanap ng kaligayahan ang kanyang kaibigan. Pagpasok sa cutscene, makikita ang babae na inaabot ang gamot sa kanyang ina. Sapat na ang isang maliit na kutsara para mapagaling ang matanda. Nang tuluyan ng lunukin ng babae ang dumi, halos hindi makapaniwala si Azabel na nagtagumpay ito. Pagkatapos nyon, iniulat niya sa mga lalaki na may malalaking buto ang lumabas mula sa kanyang ina. Ngayon ay gusto nang maghiganti ni Azabel sa mga doktor na nalinlang sa kanya sa loob ng isang. Matagal na rin mula nang huling makita ni Hyung nang umiti ang batang babae. Pinuntahan niya ito ng buong damdamin habang ang chat ay humahanga sa kanyang ganda. Maging si Loper ay naging emosyonal sa paggaling na yun habang tiningnan ni Hyung ang panel. Dahil sina Azabel at ang kanyang ina ay nailigtas salamat sa mga lalaki, kailangan niya silang gantimpalaan. Kaya iniabot niya ang spellbook na kanilang hinahanap at taos-pusong pinasalamatan siya ni Hyung. Humahanga si Loper sa bagay na yun ngunit hindi hinahayaan ng bida na hawakan ni Newman ito at nagpakita na ng pagnanais na magsimula sa susunod na misyon. Biglang ipinaalam ni Azabel sa kanila na mayroon pa siyang mga regalo na ibibigay sa mga lalaki. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang napakabigat na bag ng ginto. Ibinibigay niya mas maraming gantimpala kaysa karaniwan at si Loper ay lubos na masaya tungkol dito. Ayon sa sistema, ipagkakaloob na ngayon ang gantimpala sa unang pagkumpleto. Dahil dito, ang dami ng ginto ay inayos sa pinakamataas na limitasyon. Bukod pa rito, mas maraming attribute points at XP ang inilapat. Ang mga manlalaro ay ginantimpalaan din ng 5 karagdagang level at ang spellbook ni Azabel ay tumalon mula sa heroic patungong unique grade. Tila hindi makapaniwala si Hyung at napatingin ng may pagkamangha sa nagniningning na bagay. Inisip ng bida na sapat na ito basta masaya si Azabel. Matapos makita ang pariralang first clear, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip at marahil ay hindi na ito maayos. Hindi nga alam ni Loper na may posibilidad ng ganoong bagay na mangyari. Lubos siyang humanga sa tinatawag na unang gantimpala sa pagkumpleto, kaya't pinakiusapan niya ang kanyang kaibigan na magsabi ng anuman sa mga manonood. Sinubukan ni Loper na pakalmeyan ng mga tao sa sandaling iyon dahil kahit si Hyung ay walang kaalam-alam tungkol dito. Hindi niya alam ang gagawin dahil ang chat ay gumugulong ng napakabilis at hindi niya man lang makita ang kanilang sinasabi. Biglang iniabot ni Azabel ang isa pang bagay sa protagonista. Dahil doon, ikinatuwa niyang makatanggap ng isa pang regalo. Na-unlock ni Hyung ang isa pang tagumpay dahil sa pagiging unang tumulong kay Azabel. Ang pirasong papel na yun ay isang sulat ng pagpapakilala sa panday kung sakaling kailangan ng bata ng sandata. Napansin na ni Azabel na wala silang disenteng kagamitan sa pagtatanggol na nasa maayos na kondisyon. Ayon kay Hyung, ang masamang amoy ay mula sa mga slime at ang babae ay napilitang kumain ng mga ito. Sa huli, muling nagpasalamat si Azabel at nagpahayag ng kahandaang sumunod sa binata. Ngayon, wala nang tiyak na kailangang gawin ang dalawa at dahil ito ay isang open world,
maaari silang pumunta kahit saan. Ang pagsisimula sa Edland ay pareho para sa lahat, ngunit pagkatapos nito ay nagkaroon sila ng mataas na antas ng kalayaan. Gayunpaman, kailangang mag-ingat ang manlalaro upang hindi mapunta sa gulo. Pagkatapos ng isang suhestyon sa pagpapasadya, umalis si Lauper kay Hyung. 5 oras na diretsyong nag-customize ang blonde upang magmukhang mas kaakit-akit. Sa laro, mayroon ding posibilidad na magpalit ng kasarian at ito ay nakalito sa maraming tao. Pagkatapos ay natanto ni Hyung na kailangan niyang magpasya ng mag-isa kung saan ang susunod na patutunguhan ng tambalan. Bigla siyang nakarinig ng isang tunog na lubos niyang kilala. Ito ay isang user na nag-donate ng 50,000 won at sinasabing gusto nilang makita si Isabel na galit. Agad na natuwa si Lauper at pinasalamatan ang spectates para sa donasyon. Dahil paghahatian nila ang lahat ng kinita, bawat isa sa kanila ay kumita ng 25,000 won. Ngunit hindi inaasahan, ang unang donasyong ito ay nagdulot ng sunod-sunod na iba pang malalaking deposito. Isa sa mga ito ay umabot sa 100,000 won at kumislap ang mga mata ng blonde sa mga halagang ito. Ang bilang ng nanunood ay hindi kapanipaniwala at lumampas na sa 8,000 katao sa live stream. Para lang sa pagkumpleto ng isang quest, libu-libong tao ang nanood. Medyo mukhang nahihiya si Hyung. Nagpasalamat lang sa kanila para sa mga donasyon habang hindi mapakali si Lauper. Ang lahat ng deposito ay umabot sa halos 500,000 at 50% ng halagang iyon ay pagmamay-ari ng bida. Bigla, ang blonde ay nagsimulang sumayaw ng katawa-tawang sayaw ng pasasalamat, na nag-iwan sa lahat na napahiya. Para lang sa pagkumpleto ng isang quest, ang resulta ay hindi kapanipaniwala at kung magpapatuloy ito ng ganito, maraming pera ang kikitain ni Hyung. Maaari na niyang makamit ang kanyang mga layunin sa pananalapi. Minsan ipinakita sa kanya ng Diyosa ang daloy ng panahon at katotohanan. Sa lugar na iyon, isinakripisyo ng kanyang ina ang kanyang buhay para lang mahanap siya at dahil doon, gusto niyang pasayahin ito. Maya-maya ay hiniling ni Lauper sa kanyang kaibigan na gamitin ang spellbook dahil ang pulutong ay balisa. Sa wakas, sinimulan ni Hyung buksan ang anteng-anteng at hindi nagtagal ay lumabas ang atake ng fireball sa isang info panel. Ito ay napaka-anticlimactic at halos maituturing na pandaraya. Si Lauper ay tuwang-tuwa dito at nakaramdam ng mga sensasyon na hindi man lang nararamdaman ni Hyung. Ngunit biglang sinabi ng bida na naramdaman din niya ito pagkatapos ng bahagyang pagkaantala. Tila literal niyang sinipsip ang mahika, na tila sumasalamin sa natutunan niya sa kabilang mundo. Kaya, napagtanto ni Hyung kung ano ang ibig nilang sabihin sa isang karakter na umiiral doon sa unang pagkakataon. Bigla, sinigawan ni Lauper ang bata na gamitin agad ito dahil naghihintay ang mga manonood. Ang unang target ay isang bato sa harap niya. Kailangan ni Hyung na ituon ang kanyang isip sa kanyang kamay. Matapos ang maikling, buntong hininga, ginamit niya ang kapangyarihan ng apoy, nagdulot ng napakalaking pagsabog sa lugar. Pinanood ni Lauper ang lahat ng may pagkamangha at naisip na talagang hindi kapanipaniwala. Kahit sa ranggo isa pa lang, higit pa yun sa inaasahan ni Hyung mula sa kasanayan. Bigla, napansin ng protagonista ang isang bagay na nagpalaki ng kanyang mga mata. Isang bagong epekto ang na-unlock sa sandaling yun. Iyon ay tila pamilyar sa binata, na pumasok sa isang uri ng optical illusion sa loob ng ilang sandali. Ang ekspresyon ni Hyung ay puno ng purong pagkamangha at pagkatapos ay lumitaw ang isang panel na nagbibigay ng ilang impormasyon tungkol sa 55 times recorder. Bukod pa sa keyword na son, ang binata ay nagngalit pa ng ngipin sa matinding galit, dahil malinaw na may kinalaman doon ang sinumpaang Diyosa. Walang duda si Hyung na pinapanood ng babae ang lahat. Maya-maya, nagpakita ng pag-aalala ang kanyang kaibigan tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi maiintindihan ni Lauper kahit ipaliwanag pa ng bida. Kaya nagbigay si Hyung ng maikling dahilan at hiniling sa kanyang kaibigan na subukan din ang kasanayan. Natuwa ng husto ang blonde dito, ngunit kuryoso lamang ang bida. Walang pag-aalinlangan, nag-concentrate si Lauper at ginamit ang kahangahangang fireball, ngunit sa kasamaang palad ay hindi tulad ng inaasahan ang resulta. Dahil dito, nalugmok ang blonde sa kawalan ng pag-asa at nahiya rito. Para sa kanya, mahirap mag-farm ng magic proficiency, hindi tulad ng kanyang kaibigan na agad nakarating sa unique rank. Nagalit si Lauper sa kawalan ng katarungang ito, habang ipinagmamalaki ni Hyung ang kanyang kapangyarihan.
Iniisip lang ng mga tao ang kakaibang ranggo, ngunit ang pagkakaiba sa kasanayan ay napakalaki kasama nito. Dahil doon, sinabi ni Hyung na lubusang mali ang pagkakaintindi ni Loper sa mahika. Hindi mo magagamit ang mahika sa isang pindot lang, at maaaring kasalanan yun ng Julio Grimoire, ngunit ang problema ay nasa mas pangunahing bahagi. Ang mga incantation at pamamahala ng mana ay kailangang kalkulahin, at hindi lahat ang pagkakaiba sa ranggo. Napatunayang napakakinabang ng mahika, ngunit hindi plano ni Hyung na gawin itong kanyang pangunahing kapangyarihan. Matapos ang lahat ng paliwanag, tinanong ni Loper kung nilikha ng kaibigan niya ang karakter kahapon. Samantala, tinutokso ng chat ang desisyon ng protagonista. Napakaraming mensahe kaya nagalit si Hyung at nakipagtalo sa mga manonood. Sinubukan namang takpan ni Loper ang bibig ng kaibigan niya upang pakalmeyan ito. Bigla, nakatanggap sila ng magandang donasyon at tumigil ang pagtatalo. Dahil sa pinansyal na tulong na yon, mabilis na kumalma ang dalawa. Parang mahika, nawala ang galit ni Hyung dahil mahal niya ang pera. Tapos tinanong niya kung gusto ng chat na malaman ang susunod nilang destinasyon dahil may lugar na siyang naiisip. Matagal na rin nang huling tumapak si Hyung sa lugar na yon, at hindi niya susundin ang pangunahing quest bilang Plan A dahil kailangan muna niyang makakuha ng ilang kasanayan. Pagkatapos ay pumasok ang dalawang magkaibigan sa tindahan. Palaging kinikilabutan si Loper sa lugar na yon. Maya-maya, napansin ng mga ngaso na si Leitner ang presensya ng ang mga bagong costumer. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ipinaalam ni Hyung na siya ay dumating upang matuto kung paano gumamit ng pana. Nang marinig ito, padaskol na ibinaba ng lalaki ang kanyang palakol at tinanong kung may sapat ng lakas ng loob ang bata. Buong tapang siyang sinagot ng bida ng oo. Upang makapasa sa pagsubok ni Leitner, kailangan ni Hyung na maabot ang pinakamababang puntos at kikita siya ng mga gantimpala sa paggawa nito. Nang walang pag-aalinlangan, tinanong ng bata ang guro ng ilang katanungan, at kinumpirma naman niya ang mga patakaran. Nag-aalala sa pagsubok, iminungkahi ni Loper na maglaan siya ng ilang puntos sa liksi ng maaga. Gayunpaman, tiwala na tiwala si Hyung, at hindi nagtagal ay binaril na niya ang kanyang unang pana. Dahil sa kanyang kakulangan sa liksi, hindi maganda ang resulta, pero gayunpaman, nakakuha siya ng kapaki-pakinabang mula rito. Pagkatapos ay hinayaan na ni Loper ang kanyang kaibigan, at tumigil sa pagbibigay ng kanyang opinyon upang bigyang pansin ang mga susunod na pagsubok. Sa kanyang pangalawang pagsubok, nakakuha si Hyung ng mataas na score at iniwan ang kanyang kaibigan na hindi makapaniwala. Ang kakayahan ng binata na makita ang hinaharap sa bawat pagsubok ay hindi kapani-paniwala. Sa paulit-ulit na pagkuha ng pinakamataas na score, mabilis niyang narating ang mga puntong kailangan para makapasa sa pagsusulit. Ito ay isang sandali kung saan nakamit ni Hyung ang isang bagay na dapat ay imposible sa gamit lamang ng level 2 na kagamitan. Sa medyo malayo, ang isang babae ay medyo naiinip dahil gusto niya ng karapat-dapat na kalaban. Bigla, napansin niya ang pagdating ng dalawang tao sa lokasyon at tinawag silang mga tanga. Si Loper ay tumatalon-talon habang naglalakad, na ikinabalingkinita ng kanyang kaibigan. Labis siyang natuwa, at hindi mapigil ang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Kamangha-mangha yun, at maging si Loper ay napaisip na nakagamit na si Hyung ng pana noon. Ang lalaking blonde ay lubos na nasasabik dahil sa bilis na yun ay yayaman sila kaagad, sakaling tumaya siya sa chat, lalo na't walang nag-akala na ang protagonista ay may ganoong kasanayan sa pana. Gusto ni Loper na gumawa ng mas marami pang ganito paminsan-minsan kasama ang kanyang kaibigan, at nang walang pag-aalinlangan ay tinanong niya kung ano ang kanilang susunod na destinasyon. Gusto ni Hyung na dalhin siya upang matuto ng eskrima, ngunit kailangan muna niyang matuto ng bilis, dahil ito ay mahalaga para sa aktibidad na yun. Gayunpaman, inakala ni Loper na walang silbi ang kasanayang ito, at ang protagonista ay kailangang magbago ang kanyang isip. Ang NPC na yun ay si Ria ang pangalan, at iniiwasan ng mga tao ang kanyang kasanayan dahil sa mataas na kahirapan ng misyon na kailangan para makuha ito. Nagkaroon si Loper ng pagdududa kung kaya itong maisakatuparan ng kanyang kaibigan na mukhang napakakumpiyansa. Pagkatapos, humakbang si Haim pasulong at lumapit ng husto sa NPC. Pagkatapos ay ipinaalam niya rito na gusto niyang matutunan ang pinakamagagandang bagay na ituturo nito. Pumayag ang babae dito, ngunit bigla nitong ninakaw ang supot ng barya ng binata at lumayo sa kanila.
Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na may bayad na 5,000 para turuan sila. Nagulat si Rhea nang makita na hindi nag-react si Hyung at talagang gustong matuto. Sa dami ng walang katapusang pag-ikot, ang babaeng yon ay nakagawa na. Marami nang nakuha, kaya napakamura na nun. Nilinaw ng babae na hindi niya gusto ang bida, kaya sinimulan niya ang aralin sa paghamon sa kanya na hulihin siya. Kailangan ni Haim na hanapin ang guro, na tumakas, sa loob ng itinakdang oras upang makuha ang gustong gantimpala. Halos imposible ang quest na yon, at kakailanganin ng bata ng 5 magkakaibang pagsubok. Sa panahong yon, hindi siya makakagawa ng ibang quest, lalong-lalo na ang mag-log out sa laro. Nagduda si Loper na mahuhuli ni Hyung si Rhea, ngunit determinado ang bata. Dahil kailangan niya ng tulong, nagpasya siyang humingi ng tulong kay Atsubel, na kamag-anak ng target. Lei-ing, binigyang katwiran ng bata na alam niya ang impormasyong ito tulad ng iba pa. Sa kabutihang palad, sa dahilan na yon, pumayag ang babaeng may blonde na buhok na tulungan siya. Magkapatid sila, at muli, nagsinungaling si Haim kay Loper kung paano niya ito nalaman. Duda ang chat sa lahat ng ito, ngunit matalinong sinubukan ng bida na kumbinsihin sila. Ayon sa kanya, ang kakulangan ng atensyon at maling saloobin ng manunood ang nagtakip sa katotohanan. Pagkatapos nyon, tumigil si Haim sa pagtatalo at sinamahan ang kaibigan niya sa paghahanap kay Rhea. Samantala, nagpapahinga ang babae, naglalaro kasama ang isang cute na pusa. Akala niya ay sumuko na ang dalawa sa paghahanap at hindi na siya matatagpuan doon. Ngunit bigla, dumating ang kapatid niya sa eksena, ikinagulat niya ang kanyang kasama. Maging si Rhea, nagpapawis ng malamig nang makita ang mga kasama ni Atsubel. Sinubukan pa niyang baliwalain ang tagumpay ng binata, ngunit siya mismo ang nagsabi na kahit ano ay pwede sa quest na ito. Hindi nagtagal, tinawag ni Atsubel ang kanyang kapatid para kausapin, dahil napayuhan na niya ito na tumigil sa pagnanakaw. Pinagalitan pagkatapos ng blondeng babae ang munting magnanakaw, na matututo lamang ng leksyon kapag nahuli na siya. Pagkatapos pag-alitan ng kanyang kapatid, inutusan siya ni Atsubel na pumunta sa tindahan pagkatapos niya. Sumagot lamang si Rhea ng oo, habang pinasalamatan ni Haim ang kanyang kaibigan. Nakagawa ang bida ng isang hindi pa nagagawang tagumpay, at dahil ang isang pangako ay dapat laging tuparin, iniabot sa kanya ni Rhea ang reward ng quest. Ang mga reward ay nasusukat batay sa oras ng pagtatapos ng gawain, kaya naman nakatanggap si Haim ng isa pang kakaibang bihirang skillbook. Pagkatapos nito, lumayo ang babae, nilinaw na ayaw na niyang makita muli ang bida. Biglang dumating ang pagod na si Loper, ipinagdiriwang na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang kaibigan. Nagulat siya nang makita na ang resulta ng lahat ng paglalakad na yun ay isa pang kakaiba at mahusay na item. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kinumpirma ni Haim na sa wakas ay oras na para matuto ng pag-iispadahan. Ang librong yun ay isang item na nauubos, isang bagay na hindi kailanman lubos na masanay ang bida. Sa sandaling yun, gusto ng mga manunood na malaman kung bakit pinili ni Haim na matutunan ang skill para sa bilis. Mabilis na gumamit ang batang lalaki ng isang simpleng pagtakbo bilang isang halimbawa upang bigyang katwiran ang kanyang pinili, bagaman para kay Loper, ang kasanayan ay halos hindi napapansin sa RP. Para sa kanya, kahit ang natatanging grado ay walang pinagkaiba, ngunit si Haim ay nananatiling matatag sa kanyang desisyon. Dahil binanggit ng bida na gustong matuto ng paggamit ng espada, ipinipilit ni Loper na subukang turuan siya, sa kabila ng hindi rin niya gaanong alam. Pagkatapos ay tinanong ni Haim ang opinyon ng chat tungkol sa bagay na ito, na ikinailang ni Loper. Tila karamihan ng mga manlalaro, kasama si Jan, ay sumusunod sa katulad na landas ng pag-unlad, malamang dahil sa gabay. Walang nakatapos ng misyon ni Atsubel noon dahil sa panluloko ni Yulio, na pumihil sa anumang pakikipag-ugnayan kay ang dalaga. Karaniwan, ang babaeng may blondeng buhok ay ilalayo at hindi na muling makikita, habang si Rhea ay magiging lubos na walang silbi. Kaya naman, ang katotohanang nagawa ni Haim na sirain ang siklong ito ay tanda na siya ay nasa tamang landas, at tiyak na matatalo niya ang RP sa sarili niyang natatanging paraan. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng Diyosa, ngunit ayaw na niyang maging papay niya. Matapos maglakad ng medyo matagal, napagtanto ni Haim na napakalayo ng tirahan ng Hermitanyong Eskrimador.
Sa wakas ay dumating sila sa lokasyon at ipinahayag ang kanilang pagnanais na matuto ng pag-eespada. Napagtantong may mga bisita siya, tiningnan lang sila ng lalaki nang may nakakapanindig balahibong tingin na ikinatakot ni Lopper. Matapos, sa kanyang inumin, sa wakas ay tumayo na ang espadachin na si Balder. Agad niya silang inutusan na iwagayway ang kanilang mga espada hanggang sasabihing tumigil. Pinayagan din silang gamitin ang lugar ng pagsasanay sa likod nila. Dahil naroon sila upang matuto ng paggamit ng espada, hindi na kailangan ang mga salita. Walang pag-aalinlangan, ibinagsak ni Haim ang kanyang espadang bakal sa lupa at humawak ng kahoy na espada sa halip. Kadalasan ay matagal bago makumpleto ng mga tao ang parehong yugto ng misyon. Marami ang nabigo dahil inakala nilang madali lang ito, pero sa huli ay sinaktan sila ng katotohanan. Sigurado si Lopper na ang mga NPC na nagtuturo ng kasanayan ay kayang magpatalo sa mga manlalaro. Nagsimula pagkatapos ang pastahan sa chat kung gaano katagal bago matapos ni Huang ang misyon, na may malaking halaga ng pera na nakataya. Si Lopper ay labis na natuwa tungkol dito at mabilis na ipinaalam sa kanyang kaibigan na ang gawain ay nagkakahalaga na ngayon ng 800,000 won. Agad na huminga ng malalim at nag-focus ang bida. Ang pinakamahalagang aspeto ng pag-iindayog ng espadang kahoy ay hindi ang bilang ng ulit o ang panahong ginugol. Una sa lahat, hindi kailanman inasahan ni Balder ang maraming kasanayan mula sa mga baguhang eskrimador. Gayunpaman, karamihan ng mga manlalaro ay nag-akala na ang espada ang pinakamadaling sandata na gamitin, at para kay Balder, ang pagsaksi sa ganoong pag-iisip ay maaaring lubhang nakakainsulto. Gusto lamang ng lalaki ng isang tapat na saloobin sa talam. Pagkatapos titigan ng binata ng sandali, itinataas niya ang kanyang kamay at sinabing sapat na ang kanyang nakita. Isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Hyong habang napagtanto niya. Nagtagumpay ang kanyang estratehiya. Biglang lumitaw ang isang system panel na may quest na talunin si Balder sa isang duelo, hudyat ng ikalawang yugto. Natakot si Lopper nang mapagtanto na hindi pa pala ito nangangahulugan na matagumpay nang natapos ang gawain. Nang makita na natalo siya sa unang pastahan, isang user ang nag-alok ng doble o wala. Tinanong ni Hyong ang kanyang kaibigan kung tatanggapin ba talaga niya ang panukalang yun. Kung magtagumpay ang bida na harangan ng kalaban ng 4 na beses, mananalo siya ng doble sa halaga. Ngunit, kung mabaigo siya, kailangan niyang mag-bungee jumping sa totoong buhay kasama si Lopper. Sa kasalukuyang antas ng husay ng bata, maaaring maging mahirap gawin yon. Takot na takot si Lopper dahil may matindi siyang takot. Nang taas, biglang binigyan siya ni Hyong ng tingin ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay pinapanatag ng bida ang kanyang kaibigan na hindi niya kailangan tumalon, sinabihan siyang magtiwala lang sa proseso. Bigla, ang Diyos ng Espada ay nagdagdag ng 1,000,000 won sa gantimpala ng misyon at pinuri ang kanilang pagkakaibigan. Halos hindi makapaniwala si Hyong sa dami ng perang kinikita niya sa laro. Dahil doon, sinimulan niyang titigan si Balder na may walang takot na ekspresyon. Nang walang labis na pagkaantala, hinawakan nilang dalawa ang kanilang mga espada ng mahigpit at naghanda para sa labanan. Ang aura na nakapalibot sa sandata ni Balder ay kahanga-hanga, at sa wakas ay sumugod siya diretso sa bida. Medyo kinabahan si Hyong nang mapagtanto niyang talagang nagsimula na ang labanan. Ang bata pagkatapos, itinataas niya ang kanyang espada upang ipagtanggol laban sa unang atake ng kalaban niya. Sa sandaling yun, sina Lopper at ang mga manunood ay hindi makapaniwala sa matinding atake ni Balder. Ang matinding pagsisikap ni Hyong upang salagin ang atake na yun ay kitang-kita sa kanyang mukha. Ngunit kahanga-hanga na nagawa niya itong pigilan. Tila hindi nasiyahan si Balder sa ipinamalas ng bata at naghahanda na ng bagong pagsalakay. Gayunpaman, nakaposisyon na si Hyong at naghihintay sa susunod na hampas. Hindi nagtagal, sumugod si Balder sa kanya, at muling hinaranggan ng bata ang kanyang pagtatangka. Pagkatapos, napagtanto ng bida na mahina ang kanyang pakiramdam sa paggalaw dahil sa antas ng pag-ugnay ng kagamitan. Ngunit sa kabilang banda, natutunan niyang gamitin ang leksi bilang taktika. Mabilis na napansin ni Balder na maraming iniisip ang bata. Marahil ito ay dahil sa kanyang pagkakapakalma o sa hindi inaasahang sitwasyon kung saan siya naruroon. Pagkatapos marinig ito, sinagot siya ni Hyong sa tono ng matinding panunuya.
Pagkatapos ay nagkomento si Balder na nagkamali ng akala ang binata tungkol sa kanya at nagpas siyang tapusin ito ng mabilis. Muli, tinukso ni Hyung ang malaking lalaki at nagsimula silang magpalitan ng sunod-sunod na atake. Ang pangunahing tauhan ay labis na nahihirapan na pigilan ang kanyang kalaban. Nagtaka si Lopper kung bakit napakahirap ng isang simpleng misyon ng Eskrima. Salamat sa kanyang kaibigan, nagawa niyang mailagan ng bahagya ang isang atake na sana ay nakamamatay. Sa sandaling yun, nagkokomento ang chat sa pagganap ng laban. Malamang ay nag-aalala si Balder dahil ang pangunahing tauhan ay mas tumatagal kaysa sa inaasahan. Kaya, muli niyang sinugod si Hyung. Sa kasamaang palad, muli na naman itong naharangan ang kanyang atake, kaya napasulyap ito ng may pagtataka. Napansin na ni Hyung na lumaki na ang galaw ng kalaban, kaya lumayo sila at nagtitigan sandali. Nagbigay ito ng oras sa bata upang makapagpahinga at pag-isipan kung paano nagiging mas mapanganib ang mga atake. Ngunit hindi nagtagal at muli silang nagsimulang maglaban. Muling nagkabanggaan ang baleful na aura ni Balder at ang matibay na kalooban ng munting bata. Muli, nagawa niyang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ng malaking lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, unti-unting hamina ang kanyang espada hanggang sa hindi na ito makatiis at nabasag, na nag-iwan sa kanya ng lubos na walang kalaban-laban. Parang hindi makapaniwala si Balder sa kanyang nakikita, at mula sa lupa, ipinagmalaki ng bata na nagawa niyang harangin ang mga atake nito ng 4 na beses ng sunod-sunod. Sa sandaling yun, ipinagdiwang ni Hyung ang kanyang pagkakakumpleto ng quest. Hindi gaanong naintindihan ng chat dahil wala pang nanalo sa laban na yun. Natapos ang sagupaan na ito dahil nabasag ang kahoy na espada, kahit walang nagwagi. Balisa na si Hyung na matanggap ang kanyang bayad matapos tapusin ni Lopper ang stream at gawin ang tamang kalkulasyon. Tiniyak sa kanya ng lalaking blonde na maayos niyang ililipat ang pera nang hindi dinadaya ang bata. Biglang binanggit ni Lopper ang tungkol sa unang pagkikita nila, inilagay ang kamay niya sa balikat ng kaibigan. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Hyung bago sumali sa hukbo. Sinubukan ng bida na humanda ng mga palusot habang ang chat ay nanghuhula tungkol dito. Pagkatapos, kinumpirma ni Lopper na lahat ng pera mula sa quest ay direktang mapupunta sa itim na dragon. Ito ay dahil natapos niya ang mga quest na ito gamit ang kanyang purong pisikal na kakayahan. Dahil dito, masaya siya na hindi na kailangang mag-bungee jumping. Nang makita na naniwala ang bata, kinutya siya ng chat, sinasabing kalokohan lang ang lahat. Bigla, isang manunood ang nag-donate ng 100,000 won upang makita ang batang gumamit pa ng kanyang espada. Di nagtagal, lumingon si Hyung at napansin ang presensya ni Balder. Mukhang nagngingit-ngit sa galit ang lalaking yun. Kahit tahimik, sinusubukan niyang pigilan ang kanyang galit. Marahil ay sinisisi ni Balder ang kanyang sarili dahil nabasa ang kanyang mga galaw ng isang baguhan na tulad niya. Pagkatapos, tinanong ni Hyung kung tapos na ba talaga ang laban. Kinumpirma ito ni Balder, impormasyon at hiningan siya ng kaunting paghihintay. Dahil dito, napansin ng bata na pinipigilan ng lalaki ang pagngingipin upang hindi maipakita ang kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal at bumalik si Balder na may dalang gantimpala para sa kanyang kalaban. Ngayon, mayroon ng 4 na mahusay na kasanayan si Hyung. Hindi nagtagal, lumitaw ang info panel kasama ang lahat ng kanyang gantimpala at isang natatanging kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang chat, at isa pa sa mga manunood ang humiling ng pribadong leksyon. Bigla, hinayla ni Hyung ang kanyang kaibigan, hinihingan siya ng reaksyon dahil hindi pa lubos na natatapos ang trabaho. Walang pagkaantala, sinabi ni Lopper na magbibigay siya ng ilang leksyon sa kanyang mga tagasunod, ngunit agad siyang sinaway. Sa sandaling yun, tinawag ni Hyung si Balder at tinanong ang pagkawala ng isang bagay sa gantimpala. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, ipinaalam niya na narinig niyang lumipat ang kanyang amo sa Edland, at kung sakaling makita siya ng bata, dapat ibigay niya ang bagay na yun sa lalaki. Tiyak na makikinig siya sa mga salita na sasabihin ng protagonista. Ayon kay Balder, ang amo ay nasa lugar kung saan nagtitipon ang mga hangin, at nagbigay ito kay Hyung ng isang palatandaan, at dahil dito, tinawag na niya ang kanyang kaibigan upang sabay silang bumalik sa lungsod. Bigla, nagpadala ng donasyon ng isang tao, na sinasabing maraming trabaho si Balder sa araw na yun. Si Lopper, sa sandaling yun, ay nagtataka kung pupunta sila sa amo ng malaking lalaki, ngunit si Hyung, na mukhang pagod,
ay sinabi lamang na nagpasya siyang tapusin na ang araw. Kailangan niyang magtrabaho, at ang hindi pagkakaroon ng mahimbing na tulog ay magiging problema. Kaya, ang protagonista ay nagsimulang mag-log off sa laro, binanggit na hindi siya makakabalik kaagad pagkatapos ng trabaho. Pagbalik sa realidad, napansin ng binata na medyo mainit. Pinagpapawisan siya, marahil dahil sa sobrang pagtutok niya sa fencing quest. Bigla, nagsimulang makatanggap ng mga mensahe ang kanyang telepono na umagaw sa kanyang atensyon. Si Lopper ito, ipinapalam na ipapadala niya ang bayad bago matulog. Pagkatapos nito, hindi nagtagal at pumasok ang deposito sa account ng protagonista, at ang halaga ay napakalaki na ikinagulat niya. Hindi man lang makapaniwala ang binata sa dami ng donasyon na natanggap nila sa maikling panahon. Dahil dito, napaisip siya kung sulit pa ba talaga ang magtrabaho ng regular, kung isa sa alang-alang na 10 oras lang siya naglaro. Si Hyung ay nakabalik na sa realidad, ngunit sa pagkakataong ito, seryoso niyang kinukonsidera ang pagbalik sa mundong iyon. Gayunpaman, sa huli ay napagpasyahan niya na dapat panatilihin lang niya ang streaming bilang isang simpleng libangan. Kahit na gayon, nag-aalala ang bata sa kanyang kaibigan, na patuloy na naghihikayat sa kanya na magpatuloy. Ngunit walang kasiguraduhan na palaging ganoon kalaki ang mga donasyon. Mas mainam na magkaroon ng disenteng trabaho para bigyan ng kapayapaan ng isip ang kanyang ina. Mabuti para sa bata na magpakita ng pagmamahal sa magulang tulad nito paminsan-minsan. Sa mga kaisipang ito, nakatulog ang bata, at nagising lang nang tawagin siya ng kanyang ina. Sobrang gabi na, at dahil dito, kitang-kita ang kanyang galit. Bukod pa rito, kinwestiyon din niya ang napakalaking halaga ng pera sa kanyang bank account. Si Hyung ay natulala ng ilang sandali, at nakatitig lang ng blanko sa kanyang ina. Pinaghihinalaan niyang may ginagawa ang anak niya ng patago tuwing gabi. Hindi niya maintindihan kung paanong nakakuha ng ganoon karaming pera ang bata sa legal na paraan. Hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, sa pag-aakalang galing lahat yun sa sugal. Sa wakas, nagawa ni Hyung na banggitin ang Reg Along na tanggap niya mula kay Hyan. Ipinaliwanag niya pagkatapos na nag-stream siya ng laro, na siyang dahilan kung paano siya nakakita ng kaunting pera. Ang bida ay talagang mabuting bata at hindi gagawa ng anumang ilegal. Sinabi naman ng kanyang ina na gusto niya itong kausapin pagkatapos ng trabaho, dahil kailangan na rin itong maghanda. Pagkatapos nyon, sinimulan niyang lumabas ng silid, ngunit tinawag siya ng bata. Naniwala siya sa sinasabi nito at nag-aalala lang, tungkol sa pagiging pabigat nito sa kanya. Gusto ni Hyung na hindi na muling mag-alala ang kanyang ina sa pagpapasa ng bigat ng kanilang mga utang ng mag-isa. Determinado siyang magtrabaho ng husto upang makapamuhay ito ng maginhawa. Ang malupit na realidad ng buhay ay hindi tulad ng anumang naranasan ni Hyung sa kabilang mundo, o sa tingin niya, hanggang sa natanggap niya ang una niyang sermon dahil sa pagtulog habang nagtatrabaho, na labis na ikinagalit niya. Pagdating ni Hyung sa opisina, inabot sa kanya ng kanyang nasasakupan ang isang tumpok ng dokumento at umalis para sa isang pulong sa labas. Mahirap ang mga nilalaman, ngunit maayos ang pagkakaayos nito, kaya hindi ito nagdulot ng labis na problema sa binata. Nagsisimula pa lamang siyang magtrabaho nang bigla siyang tawagin ng team leader. Binansagan siya ng lalaki bilang trial version at ipapahiya ang binata, tungkol sa mga bagay na lubos na walang kaugnayan sa trabaho. Inutusan niya ang intern na bilhan siya ng inumin. Sa pagtatanong kung anong klase ng kape ang bibilhin, nauwi sa pagpapagalit ng bata sa bastos na lalaki. Nang makabalik ang bata sa kanyang upuan kasama ang kape, ang subordinate ay pinapagalitan ng pinuno. Sa walang buhay na mga mata, pinakinggan niya ang lahat na parabang pang-araw-araw na pangyayari, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bibig upang sabihin na hindi ito posible dahil sa dami ng kanyang kasalukuyang trabaho. Tiningnan ito ng lalaki bilang isang paghamak, iniisip na si Minho ay namimili ng kanyang trabaho, at sa napakayabang na paraan, itinapon niya ang lahat ng papeles sa ere. Nagsimula siyang latin ang subordinate nang dumating si Hyung dala ang kape. Hindi nagtagal ay sinimulan ng pulutin ng dalawang bata ang mga dokumento. Mula sa sahig, ang team leader ay matatalim ang tingin kay Hyung na tila alam niya ang intensyon sa likod ng mga kilos nito at hindi nag-atubiling tawagin ang mga empleyado na mga mangmang. Matapos ayusin ang mga dokumento, bumalik sila sa kanilang mga upuan, ngunit tila maraming iniisip si Minho. Na masasalamin sa monitor,
ang kanyang mga mata ay mukhang mas walang laman kaysa karaniwan. Bigla siyang humingi ng tawad kay Hanbit dahil ipinakita rito ang isang hindi magandang bahagi ng mga bagay-bagay. Ayos lang para sa bida, sa pag-aakalang masama lang ang loob ng team leader. Ang bagong proyekto na ibinigay sa kanya ng mangmang na yun ay ginagawa na, ngunit nangangailangan ito ng panahon, at ang nasasakupan ay hindi na makakatulong ng maayos sa bida sa hinaharap, kaya siya humihingi ng tawad. Nang marinig ang sagot na ito, sinabi ni Hyung na makakatulong siya. Siya tungkol doon. Pagkatapos, natapos ang araw ng trabaho, at pagkababa niya ng bus, narinig ng pangunahing tauhan na may tumatawag sa kanya. Si Hyung pala, nagtatanong kung kamusta ang araw niya sa trabaho. 3 oras lang ang tulog ng binata at agad niyang hiniling na pumasok sila sa cafe para mas comfortable silang makapag-usap. Pagkaupo sa upuan, para lang natunaw si Hyung sa sobrang pagod. Ang corporate society ay pahirap para sa kanya, at ang gusto niya ay mag-stream ng maraming oras habang minura ang kanyang amo. Gayunpaman, gusto lang malaman ni Hyung ang impormasyong ibabahagi ng kaibigan niya, at walang pag-aalinlangan ay ipinakita ni Hyung ang mga mensaheng natanggap nila pagkatapos ng stream, na naglalaman ng ilang mahalagang kumpanya. Ang sahod mula sa isa ng mga malalaking korporasyong ito ay umabot sa hindi kapani-paniwalang 100 milyong won. Sa pananaw ni Hyung, ang pinakamahusay na alternatibo ay ang pumili ang kanyang kaibigan ng isang kumpanyang kakampi, ngunit nang tingnan ang mukha ni Hyung, napansin niyang may mali. Halos sigurado ang bida na nagsisinungaling ang kanyang kaibigan, kahit patanggihan niya ito hanggang kamatayan. Ang pagsali sa isang malaking korporasyon ay tila hindi kapaki-pakinabang para kay Hyung. Hindi ito iminungkahi ni Hyung nang may masamang intensyon, ngunit alam ng kanyang kaibigan na may iba pang damdamin sa likod ng lahat, at dahil doon ay binigyan siya ng ilang mariing tapik sa ulo, na nagdulot ng bahagyang kirot. Matapos niyang tumigil sa pagtanggap ng mga mariing tapik, napansin niya ang ilang pagkakatulad sa pagitan ng kanyang kaibigan at ng kanyang tiyuhin. Gusto lang ni Hyung na makakuha si Hyung ng magandang trabahong malaki ang sahod. Ang bida ay nagpapasalamat para sa hindi matatanggihang panukala na ito, ngunit nais ng mas malaking kaliwanagan tungkol sa mga prioridad ng kaibigan niya sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Loper na hindi siya nababagay sa RP. Ang paghahanap ng mataas na antas ng kalayaan at pakikipagsapalaran ay maganda pakinggan, ngunit ang paglalaro ng mag-isa ay mas mahirap kaysa sa kanyang inakala, at sa kanyang opinyon, si Hyung ay nagpapakita ng malaking potensyal sa RP. Nais lamang niyang panoorin ang mga maluwalhating sandali ng kanyang kaibigan, ibinabahagi ang lahat sa pinakamaraming tao hanggat maaari, at dahil doon, nais niyang magtatag ng isang channel agency na nakasentro sa bida. Sa halip na isang normal na kumpanya, ito ay magiging isang uri ng guild na pinagsama ang laro at realidad, at yun mismo ang mayroon si Hyung. Nabanggit sa hukbo, ngunit kung paano siya kikita ay hindi pa rin malinaw sa isip ni Hyung. Kaya, ipinaliwanag ni Hyung na mag-upload siya ng mga video sa recorder at kikita mula sa mga ad, at si Hyung ay napakapopular sa platform, na may iba't ibang nangungunang trending na nilalaman. Ang mga taong nanunood sa bata ay magsisimulang maglaro ng RP, na magpapataas ng bilang ng mga kapanalig sa paglalakbay na ito. Iyon ang panukala ni Hyung, ngunit nagduda si Hyung sa usapin ng tinatawag na kumpanyang ito. Kaya, naging malinaw na siya ay magiging vice-CEO ng institusyon at mag-stream ng malaya, na may tulong lamang ni Hyung paminsan-minsan. Matapos ang mga paglilinaw na ito, sa wakas ay nagkasundo sila. Ang dahilan kung bakit si Hyung tinanggap ay dahil sa kanyang kaibigan, ngunit ito rin ang magiging huling pagkakataon niya upang makarating sa airport. Kung malalagpasan niya ang laro at matagpuan ang bagay na ito, marahil ay malalaman niya ang dahilan kung bakit siya namatay ng maraming beses. Biglang, paulit-ulit na nagbe-vibrate ang cellphone ni Hyung. Marami ng mensahe ang muling dumarating, at ito ay karaniwan sa buhay ng isang sikat na tao. Ngunit mayroong isang bagay doon na nagpapabahala sa binata, na kailangang tumawag kaagad. Nag-aalala siya dahil hindi sumasagot ang tao, at iyon ang nagpanatiling balisa kay Hyung. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa pangkat tagapanguna na may gininto ang pana na nakita nila sa Edland. Sila ay bahagi ng unang pangkat ng isang kumpanyang Aleman na tinatawag na Reichenhai. Ang impormasyon ay naanggantimpala para sa As Obol Quest ay bumaba ayon sa bilang ng mga manlalaro na nakatapos nito,
na nagbunga ng monopolyo. At sa komunidad, sinasabi ng mga usap-usapan na si Hyung ang nagplano ng lahat ng ito. May isang lalaking nagpoprotesto laban kina Ray Chenhai, Black Dragon, at Loper, sa mismong sandaling iyon. Iginiit niya na imposibleng magtiwala sa sinuman sa mundong yun. Sinaway siya ng kaibigan niya, sinabihan siyang magpasalamat para sa magandang gantimpalang natanggap niya. Medyo halata naman, pero hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit mas maganda ang premyo para sa sinumang unang nakatapos ng quest. Kaya naman, sinabi sa kanya ng kaibigan niya na kumilos kaagad. Pero ngayon, ang mga slime ay hindi na makita. Gayunpaman, ang Black Dragon ay kailangang magpaliwanag sa araw na yun para harapin ang sitwasyon. Samantala, naisip niya kung gaano kalaki ang Ray Chenhai. Ang mga manlalaro ay sumasalamin sa kadakilaan ng kumpanya, pangunahin dahil sa pagkakaroon ng isang ranker na mamamana. Ngunit walang imposibleng lutasin. At matapos itong pag-isipan, sinabi ni Hyung kay Hyung na bahagya nilang ipagpapaliban ang pagsisimula ng stream. Sa gayon, ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng kanyang inumin habang lumalalim ang gabi. Nang magbukas ng libro, bahagya siyang natawa nang makita ang nilalamang nais niya. Pagkatapos, nagpasya siyang pumasok sa mundo upang tingnan ang ilang bagay. Agad namang naalala ng bida ang lokasyon ng isang kuweba. Gaya ng inaasahan, ang mga bomb slime ay naroroon ng sagana sa paligid, at may dahilan kung bakit sila nagkumpulan ng ganoon. Dahil dito, hindi nagtagal ay natagpuan ni Hyung ang level 7 bomb slime king. Ang nilalang na yon ay may katangian ng umaakit ng mga ordinaryong individual, kinukuha sila, at lumalaki. Ngunit dapat may iba pang dahilan para maakit ng bagay ang napakarami sa kanila ng ganoon. Nang mas masusing tingnan ang kisame ng kuweba, napansin ng bida ang isang bagay na kumikinang doon. Mukha itong pain ng halimaw, at may nakasulat na pangalang Ray Chen dito. Ang bagay na yun na isang beses lang magagamit ay makukuha mula sa isang piitan sa hilaga. Inilagay ni Ray Chen ang pain sa kuweba kung saan isinilang ang hari ng bomb slime, at ang katangian ng halimaw na sinamahan ng mga epekto ng anteng-anteng ang naging sanhi ng lahat ng kaguluhan na ito, at dahil doon, lohikal na wala nang natira sa kagubatan. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Hyung gamitin ang kanyang fireball. Kaagad, nagsisimulang sumikop ang kanyang kapangyarihan sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dambuhalang slime ay tinamaan at tinupok ng apoy. Dahil doon, ipinaalam ng sistema na nakakuha ang manlalaro ng serye ng benepisyo. Sa sandaling yun, gusto lang malaman ni Hyung kung gaano karaming nilalang ang naakit sa lugar. Ang video na naipost sa komunidad ay naging mainit na pinag-uusapan. Sa katotohanan, ni-record ito ng bida sa kuweba, at in-upload ito ni Hyung nang hindi nagpapakilala. Hindi kasama sa video ang bahagi kung saan nilipol niya ang mga bomb slime, at natural lang, ang mga komento ay ipinukulang kanilang pang-iinsulto kay Ray Chen. Si Sintra Umber ay isang NPC na natagpuan ng bata sa guidebook. Ang lalaking ito ang hamukay ng kuweba, kung nasaan ang hari ng bomb slime, at labis na nalungkot dahil ninakaw ang kanyang lugar. Ang paghula tungkol sa pagkawala ng mga nilalang at ang pag-iral ni Zentrambor ay nagpadali ng lahat para sa protagonista. Ang pinakakakaiba ay habang ang pangalan ng lalaki ay nasa gabay aklat, walang impormasyon tungkol sa kuweba. Ipinakita lamang ng aklat na iyon ang lawak ng kaalaman ng isang adventurer. Maraming impormasyon ang nakatala, ngunit malabo ang kanilang katumpakan, na may mga paglihis mula sa katotohanan. Tila sinadyang tanggalin ang isang bahagi ng palaisipan mula sa gabay aklat, at dahil doon, kinestyon ni Hyung ang tunay na pagkakakilanlan ng adventurer. Iniiwasan ng lahat ang paggamit ng mahika dahil sa proficiency system, ayon sa lalaking blonde. Kailangan ng isang tao na lubusang gamitin ang kapangyarihang ito ng may matinding kahirapan, upang matutunan ang kasanayan ng susunod na sangay, at dahil doon, nagpili ang mga tao ng ibang landas na susundin. Ngunit para sa itim na dragon, lubhang naiiba ang mga bagay-bagay. Makakamit niya ang kahangahangang 100% kahusayan sa loob lamang ng isang araw. Sinubukan ni Loper na lokohin ang sarili na isiping isa lamang itong huling biro sa April Fool's Day, ngunit sinabi ni Hyung na para lamang ito sa ranggo 1, sa simula. Gayunpaman, humingi si Loper ng patunay, dahil ang pagkabihasa sa anumang salamangka ay tumagal ng hindi bababa sa 1 buwan. Di nagtagal, binuksan ng bida ang kanyang status window, kinukumpirma ang lahat ng kanyang sinabi.
Mukhang hindi makapaniwala ang lalaking may blonde na buhok sa kanyang nakikita. At bumagsak pa sa kanyang mga tuhod. Naisip niyang imposible ito, at isinaalang-alang ang posibilidad na ito ay isang in-game bug. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hyung na hindi niya ito kasalanan, dahil natural lang na nangyayari ang mga bagay. Bukod pa rito, hiniling niya sa kanyang kaibigan na huwag banggitin ang bagay na ito ng kahusayan sa livestream, dahil plano niyang ipakita sa kanila ang isang bagay na medyo interesante. At lahat ng iyon ay may kaugnayan sa mga kontrabida mula sa Rashtan. Sa wakas, nagsimula ang isang bagong livestream, at sinalubong ni Loper ang mga manunood na humihingi ng paliwanag sa pagkaantala. Nang walang pag-aatubili, ipinaliwanag niya ang dahilan ng pagkaantala ng broadcast, at sinabing ang dalawa ay walang anumang koneksyon sa Rashtan. Sa iyon, isang araw na puno ng pag-asa, gagawin ng itim na dragon ang isang bagay bago niya mahanap ang amo ni Balder. Sa mismong sandaling ito, natanggap niya ang balita na muling tumakas si Leia. Talagang hindi makikinig ang dalaga sa kahit isang salita. Sabi ni Atsepsel, sinusubukan ni Hyung na unawain ang panig ng dalagita at pinapanatag ang kanyang kaibigan. Taos-puso siyang umasa na makakapamuhay sila ng magkasama ng walang pag-aaway sa isang punto. Matapos tanungin, ipinahayag ng protagonista ang kanyang pagnanais na matuto ng susunod na kasanayan sa Mahika, at sa isang hiling lamang, nakakuha siya ng pahintulot ni Atsepsel, na nag-iwan sa chat na puno ng kagalakan. Nang walang gaanong pagkaantala, iniabot ng dalaga ang ikalawang aklat ng Mahika sa protagonista. Maya-maya, lumabas ang information panel na nagdedetalye sa susunod na quest at mga gantimpala nito. Sa paghawak sa libro, napansin ni Hyung ang isang bagay sa labas na umagaw ng kanyang pansin. Pinagmamasdan ng mga mandirigma ang lahat sa bintana nang may matinding pagkausyoso. Kaya, sinimulan na ng protagonista na buksan ang libro. Bigla, isang napakalaking dami ng aura ang nagsimulang umagos mula sa anteng-anteng, at lumabas ang panel, na naglilista ng iba't ibang benepisyo na natatanggap ni Hyung sa sandaling iyon. Lubos na nagulat si Loper nang makita na umangat ang ranggo ng itim na dragon at natuto ng kasanayang fire explosion. Ayon kay Atsepsel, kung sakaling maipit si Hyung, dapat niyang subukang pumunta sa magic laboratorio ng pananaliksik sa lungsod ng Ifrit, at pagkatapos pasalamatan ng babae, tuluyan na siyang lumabas ng establishmento. Pagkabukas ng pinto, nasalubong ng dalawa ang isang pulutong ng mga tao. Naroon din si Roshan, kaya medyo natakot si Loper. Sa gitna ng lahat ng taong yon, may isang lalaking matamang nakatingin sa bida. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang naglakad sa direksyon nito. Tinukso naman siya ni Hyung, na sabihing ayusin nito ang nakakatakot nitong ekspresyon. Inaasahan niyang magiging maayos ang lahat, ngunit interesado siyang malaman kung paano magaganap ang kwento. Sa puntong yun, nakapasok na ang pulutong sa establishmento at kinukulit si Atsopa para sa isang aklat ng Mahika. Hindi nagtagal ay nagkomento si Loper na talagang walang hiya ang mga taong yun. Sumang-ayon si Hyung dahil hindi naman mahirap mapansin ang kanilang kasakiman. Hindi pa rin maintindihan ni Loper kung ano ang gustong ipakita ng kaibigan niya. Lalong nalilito sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, sa loob ng tindahan, inorganisa ng kakaibang tao ang mga tao na buksan ang kanilang mga libro ng sabay-sabay. Kaya nagsimula ang countdown habang pinagmamasdan ng dalawa ang lahat mula sa labas. At sa wakas, sa bilang ng 3, sabay-sabay binuksan ng lahat ang mga bagay. Masaya si Hyung tungkol dito, dahil oras na sa wakas para magsimula ang palabas. Pagkatapos bigla na lang nagliyab ang lahat ng libro ng walang maliwanag na dahilan. Kahit ang chat ay hindi maintindihan ang kakaibang pangyayaring yun. Ang mga desperadong tao ay sinubukan ng walang saysay na apulahin ang apoy gamit ang salamangka ng hangin. Samantala, galit na galit si Atsopa nang makita ang buong tindahan na nilalamon ng apoy. At hindi nagtagal ay pinaalis niya ang lahat ng mga hanggal na yun sa kanyang tindahan. Sila ay masusunog hanggang maging abo at yun mismo ang pinag-uusapan ni Hyung. Biglang nag-anunsyo ang isang lalaki na nagbago ang gantimpala sa misyon. Nilinaw ng sistema na bumaba ang mga gantimpala, kahit na walang natuto ng bagong kasanayan. Nang tanungin ang kanyang kaibigan, nadiskubre ng kakatwang tao na walang nagtagumpay. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya ang ranker na taga-baril na lapitan ang dalawa. Gayunpaman, mukhang hindi natakot si Hyung sa kanyang presensya.
At di nagtagal, sinabi ng taga-baril na gusto niyang makipag-usap ng kaunti sa kanya.